Isang pinagpalang araw sa inyo, Kabanong, pati na rin sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nico. It's not my real name. Kahit yung mga pangalan na mababanggit sa kwento, ay hindi rin nila tunay na pangalan. Kailangan ko maglagay ng alias dahil para maprotektahan ang aking pamilya. Salamat po sa inyong pag-unawa, pati na rin sa mga masugid at tagapakinig katulad ko. Ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa anak kong Nepo baby na nawala noon bago ang pandemya. Tama ang narinig nyo. Nepo baby si Nati. Ang babakla-bakla at nag-iisa kong anak. Ang pangunahing negosyo naming mag-asawa, ni Vida, ay ang pagiging kontraktor. Pero hindi kami yung mga naririnig nyo sa balita. Sigurado ako na malinis ang konsensya naming mag-asawa at kahit kailan ay hindi kami na-involved sa kahit na anong korupsyon. Sadyang pinanigan lang kami ng Panginoon at pinagkatiwalaan sa mas malaking bagay. Kaya naging sunod-sunod ang biyaya sa aming pamilya. At alam kong sa tamang paraan ang galing ang pinaghirapan naming mag-asawa. Proud ako roon at palagi kong ibinabalik sa Diyos ang mataas na papuri. Dahil pagkatapos kong magretiro sa pagsusundalo, ay nabigyan niya kagad kami ng break sa pagninegosyo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay palaging may hatid na pagsubok ang kaaway. Hindi ako perpektong ama at asawa, at uunahan ko ang lahat ng mga nakikinig na may kapareho sa sitwasyon ko. Hindi ako galit sa bakla, o wala akong kahit na anong masamang tinapay sa kanila. May mga kakilala rin ako at kaibigan na gay o parte ng LGBT. Pero sadyang ayaw ko lang na maging ganun ang aking anak. Ito ang naging dahilan ng unti-unting pagkakalayo ng loob namin. Dahil ang akala kong mas mapapabuti sa kanya ay siyang naging dahilan kung bakit namin naranasan ang ibabahagi ko ngayon. Nawa po'y huwag niyo munang husgahan ang pagiging ama ko. At makinig po muna kayo sa istoryang ito. Dalangin ko rin na katulad kong isang ama at isang asawa, ay marami rin kayong makuhang aral. Muli, ko si Nico. At ito ang aking kwento. Mga kwento ni Kabanong. Manood ka na. Pero mga kabangers at mga kayanggaw, kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, kung maaari po sana'y pindutin niyo po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag mayroon tayong mga bagong video. At kung mapanood niyo po ang ating kwento hanggang dulot na gustuhan niyo, pakipindot po ang like button at mag-comment na din po kayo sa baba kung nagustuhan niyo po yung kwento natin. Magbigay lang kayo ng konting reaction kung saan po kayo nakarelate sa ating kwento. At syempre, mas malaking tulong po sa amin ito kung inyo pong masishare ang ating kwento ngayong araw na ito. Talaga pong tatanawin ko pong utang na loob at ako po'y nagpapasalamat kung gagawin niyo po ang mga bagay na ito para naman patuloy kaming makapagbigay sa inyo ng mga magagandang kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Nang mamatay ang Mami Junicia ko 5 years ago, ay dinamdam ko ng gusto ang pangyayari. Dahil dito, Kabanong, ay nauwi ako sa paggawa ng hindi maganda. Nagkasala ako sa aking asawa at anak. Nalulung kasi ako sa pambababae. Mabuti na lang din ay napakabait ng misis kong si Vidad. Hindi siya nagdamdam sa akin ng gusto. Naresolba namin ng tahimik ang naging problema at sa huli ay nagkapatawaran kami. Tinigilan ko na rin ang ginagawa kong kalokohan at pinangako ko sa harap ng Panginoon na hindi na ako uulit sa ganitong klase na kamunduhan. Pero kahit anong pagtatago namin sa nangyari, tama nga ang kasabihan, Kabanong, na may tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Ibig sabihin ay walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi ko alam kung papaano, pero nakaabot ang nangyaring yon sa nag-iisa naming anak na si Nati. 17 years old pa lang siya. Maganda ang hubog ng katawan. Gwapo pero lalamya-lamya. Mahal na mahal ko ang anak namin. Pero
Bilang isang dating sundalo, hindi ko gusto kung paano siya kumilos. Lalo na kapag mismo ang mga dati kong kabaro sa military ang nakakapansin. Sa tuwing merong kaming ginaganap na party at kasamang dumadalo si Nati. Ganun man ang pagkilos ng aming anak, hindi ko rin man magawang itatwa siya. Siya lang ang nag-iisa kong anak, kaya gusto ko siyang mapabuti. Ayaw ko siyang matuluyan sa pagiging bakla dahil sa tingin ko ay para ito sa kanyang kinabukasan. Sa mga nakakarinig, huwag nawa sanang masamain ang gusto ko bilang isang ama sa kanyang anak. Alam na alam ko kasi ang kalakaran ng mundo at ang pagtingin nila sa mga katulad ng anak ko. Hindi ko maatim na makitang pinagtatawanan si natin ng mundo dahil sa kanyang pagkilos. Tahimik ang buong lupain namin, maliban sa lagaslas ng fountain sa tapat ng common area. Pero kung sa loob ng mansyon ay ramdam ko ang bigat ng tensyon pagdating ni Nati. Pagkabungad na pagkabungad niya sa amin ni Vidad, habang nainom ng tsaa, kita ko sa mukha niya kabanong, masama talaga ang loob niya dahil nga sa nalaman niyang naging problema namin ng aking misis. How dare you, Dad? Anong klaseng ama ka at asawa, ha? Anak, Nati? No, Mami. Hayaan niyo po ako. Dahil ngayon, hindi niyo po sinabi sa akin itong mga kalokohan pinaggagawa sa inyo ng magaling niyong asawa. Anak, please. Enough of this. No, Mom. I'm sorry. Pero hindi ako titigil. Enough of this talaga. Ano bang problema, anak? Stop calling me anak. Manloloko ka. Akala mo hindi ko malalaman yung mga katarantaduhan mo kay Mami? Huwag mo nang pagtakpan yung mga eme-eme mo, Nico. Anong tinawag mo sa akin? Ano pa? Nick, ouch! Talagang pinunch mo ko? How dare you talaga? Tumigil-tigil ka sa kabaklaan mo, ha? Kundi susuntukin pa uli kita. Kahit ilang beses mo akong pagsusuntukin, kahit gawin mong punching bag, hindi mo ako mababago, Nico. Tumigil ka na. Tatamaan ka uli sa akin. You shut up, Nico. Nati, please. Huwag mong tawagin ganyan ng daddy mo. No, Ma'am. Hindi ko po mapapalampas ang ginawa niya sa inyo. Bakit naman po kasi hindi niyo to sinabi sa akin, Mami? Nati, problema namin mag-asawa to. Pero anak niyo po ako. And I have the rights para malaman ng lahat. Tumigil-tigil ka sa kabaklaan mo, Nati, ha? Yan ang dahilan kaya hindi namin sinasabi sa iyo mga problema. Dahil ayaw mo magpakalalaki. The hell? Mas bakla ka pa sa akin sa mga pinaggagawa mong panloloko kay Mami. Nakakasuka ka. Ano sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Tatamaan ka pa talaga sa akin. Di ulitin. Bago pa nga maulit ng anak ko ang pagsasalita kabanong, napagbuhatan ko na siya ng kamay. Ilang beses ko siyang pinagsusuntok sa muka. Tumigil lang ako nang makitang may dugo na sa aking kamay. Pagtingin ko rin kay Nati ay putok na ang nguso niya at dumudugo na rin. Para akong bumalik sa ulirat lalo na nang makita si Vivad na parang mawawala na ng malay tao. Kagad kong tinawag si Manang Ikay at ang anak niyang si SP na mga kasambahay namin. Dumating din ang iba pang mga kasambahay na kagad namang umalalay sa duguan kong anak. Nang may masmasan ako, ay doon ko lang napagtanto ang pagkakamali ko. Pero galit na pumigla si Nati sa mga kasambahay at umiiyak na tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Hindi ko rin siya pinigilan dahil nato ng atensyon ko kay Vidad na kaagad namang dinala sa kwarto. Dadaling ko sana siya sa ospital pero naging okay din naman ang lagay niya. Makalipas ang ilang oras kabanong, nang payapa na ang buong mansyon, ay masinsinang kaming nag-usap ng aking asawa patungkol sa nangyari kanina. I'm sorry, honey. Hindi ko napigilan yung sarili ko kanina eh. Huwag ka sa akin mag-sorry, Han. Mag-sorry ka sa anak natin. Bakit ko gagawin yun? Sa walang respetong lalaking bading na yon? I don't know kung ano itatawag ko sa kanya eh. He's your son, Nico. Pero narinig mo kung paano niya ako bastusin kanina. Hindi na niya ako nire-respeto bilang ama niya. He called me that way na parang stranger ang tingin niya sa akin. Wala siyang respeto.
Yung respect na hinihingi mo, dapat una mo yung ina-apply sa sarili mo, Han. Ang respect, hindi lang yan para sa nakatatanda o nakatataas. Everyone deserves respect. Kanino ka ba kumakampi? Sa inyo pareho. Huwag mong hintayin na lumayo lalo ang loob ng anak mo sa iyo. Habang may oras pa tayo sa mundong ito, tanggapin mo na kung ano siya. Hindi ko magagawa yun. I'm sorry, honey. Hanggat hindi mo siya ina-accept sa kung sino siya, hindi mo makukuha ang respetong ginugusto mo sa anak mo. Paulit-ulit lang kayo magsasabong dito sa bahay. Kung ganon, magmatigasan kami. Hanggang sa matuto siyang mag-submit sa akin bilang tatay niya. Nakakalimutan niyang ako pa rin ang ama sa tahanang to. Kung di siya susunod, gagawa ko ng paraan para mapasunod siya. Para matanggal yung pagiging bakla niya. Honey, hindi naman sakit ang pagiging bakla eh. Wala akong sinabing sakit. Hindi rin ako galit sa mga bakla. Pero ayaw ko maging katulad nila ang anak ko. Ang nag-iisa kong anak na lalaki. Dahil gagawin ko ang lahat para hindi mangyari yun. Ano naman ang pinaplano mo? Dadalhin ko siya sa base militar para magbago siya ng tuluyan. At hindi mo ako mapipigilan. Pagkatapos ng pag-uusap naming mag-asawa ay nakita ko na napabuntong hininga si Vidad. Lumabas din muna ako ng kwarto para kausapin ang mga kakilala ko sa military. Naging buo na ang desisyon ko. Kapanong ipinadala ko si Nati roon sa lalo madaling panahon. Pero sadyang matinik din talaga ang aking anak dahil ilang araw pa lang ang nakalilipas ay nakarating na kagad sa kanya ang balita. Hindi ko alam kung isa sa mga kasambahay namin ang nagparating sa kanya o ang mismong asawa ko nagsabi. Pero alam kong hindi to nagustuhan ni Nati. Kahit may sugat pa siya sa nguso ay matapang pa rin niya akong kinumpronta. Katulad pa rin ng dati sa babakla-bakla niyang asal. Nagkaroon na naman kami ng sagutan pero nagtimpi na ako ng husto at hindi ko na siya pinatulan. Pero hindi ko rin akalain na meron siyang gagawing kabulastugan na makakaapekto sa aming negosyo. Araw ng linggo, mainit talaga ang ulo ko pagkatapos ng ginawa niyang yon. Galit na galit ako kahit sa asawa ko at gusto ko na talagang makaharap si Nati. Nang makita ko siya sa loob ng mansyon, nakaupo siya sa couch na parabang alam na ang mangyayari. Nagpipigil ako habang nakatayo sa paanan ng grand stair at ang mga mata ko, sa tindi ng galit, ay parang may laser na lalabas na anumang oras. Sa likuran ni Nati, sa hindi kalayuan, ay nakita ko naman si Vidad na sumisenya sa akin na huwag munang gagawa ng kahit na anong hakbang. Hindi ko yung pinansin. Galit na galit talaga ako, Kabanong. Dahil nasira ang isa sa mga negosyo namin. What the hell did you do? Ha? So what, Dad? So what kung ginawa ko yon? So what? Are you out of your mind? Ha, Nati? Hindi mo naintindihan kung gaano kahalaga yung business deal na yon na sinira mo? Eh di lumabas din ang totoo sa bibig mo. Mas mahalaga sa iyo ang negosyo mo kesa kay Mami, kesa sa akin. Ako magtataka. Madali nga sa iyo na saktan ako eh. Kung galit ka sa akin, hindi mo kailangan idamay ang negosyo natin pagdating dyan. Diyan sa patampo-tampo mo na yan. Hindi ko na ito mapapalampas sa mga pinaggagawa mo. Sinasabi ko na nga ba na dahil to sa lahat ng mga kabaklaan mo. Kasalanan na naman to ng pagiging bakla ko? Fine! Lulubos-lubosin ko na. Wala ka talagang galang! Ha? Ano ko'y gagalang ang taong minamalit ang pagiging bakla ko? Ako na nagsasabi sa'yo, hindi mo mababago ang pagiging bakla ko. Ulitin ko sa'yo ha, na bakla ang anak mo. Bakla, 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 bakla! Tama lang talaga ang desisyon ko na dalhin ka sa base militar eh. Magpakasaya ka na dahil huli mo na yan, Nati! Akala mo, hindi ko alam ang tungkol dyan? Ang akala mo rin, papayag ako na mahulog sa mga gusto mo? No way, Nico. Kung di mo kayang irespeto ang nararamdaman ko bilang anak mo, mas mabuti pang umalis na ako rito. You can't walk away from me!
Nati, I warn you! Oh yes, I can. Because I'm gay. Tandaan mo ang lahat ng mga pinaggagawa mo. Ha? Lahat ng meron ka, galing sa akin. Yung magarang kotse mo, mga branded mong damit, pati ang tuition fee mo sa abroad. Kung wala ko, wala ka! Well, sa tingin mo, kailangan ko ang lahat ng yan? Hindi ako naging bakla para lang sa wala, no? Sayong-sayo na yan. Ha? Lahat ng yan, lahat ng yaman mo. Isaksak mo dyan sa baga mo. Wala ka talagang modo. At talaga akong modo sa mga taong katulad mo. Luhay sa bahay ko! Layas! Ay, matagal ko nang gustong gawin yan, no? Salamat at binigyan mo ako ng dahilan. Babush! Pagkatapos kong sabihin yun, Kabanong, ay hindi na niya ako pinansin. Umakyat na siya sa kwarto at nag-impake ng ilang damit. Pagbalik niya sa baba, ay nakatayo lang ako habang ang asawa kong si Vidad ay tila nag-aalala. Inawat niya ang anak namin na lumayas. Honey, Nati, my son, itigil niyo na to. Paawan niyo na. Desisyon niya yan. Hayaan mo siya sa buhay niya. Please, anak Nati, kang umalis. I'm sorry, Mom. Hindi ko na po talaga kayang tumira dito. Wala na kaming nagawang mag-asawa kundi ang pagmasdan si Nati palabas ng mansyon. Pero galit ko pa rin siya na sinundan ng tingin habang sumisigaw-sigaw. Kapag lumabas ka sa mansyon na ito, hindi na kita papabalikin! Eh di mabuti. Binabalaan kita, Nati! Mommy, I'm so sorry po. I'm gonna miss you, Mom. Naiiyak siyang sumakay sa itim kong SUV, Kabanong. Pagkatapos ay umalis na nga talaga ang anak namin at hindi na namin siya nakita pa pagkatapos noon. Makalipas nga ang isang linggo, wala pa rin kaming naging balita kay Nati. Kaya nag-alala ng gustong asawa kong si Vidad. Naging dahilan pa ito ng dalasan naming pag-aaway, Kabanong. Hanggang sa isang hating gabi, nahihimbing na ang tulog namin mag-asawa, walong ano-ano'y kumatok si Manning Ikay. Pagbukas ko ng pinto, ay inabot niya kagad sa akin ang kanyang cellphone. Nang sabihin niyang si Nati ang nasa kabilang linya, ay kinuha kagad ni Vivad ang nasabing gadget at nag-aalala niyang kinausap ang aming anak. Nak, nasan ka? Ang mami feedad mo ito. Mom, I'm so sorry. Stop saying that, anak. Nasaan ka na? Pupunta ka namin ng dad mo. I don't know, Mom. Yung mga kasama ko, hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanila. Kanina pa ako naghahanap ng signal pero ngayon lang ako nagkaroon eh. I'm sorry po. Pare-pareho kaming natigilan na makarinig ng sigaw mula sa kabilang linya. Aaminin kong nag-aalala talaga ako, Kabanong, para kay Nati. Sa boses niya pa lang kasi ay maalatang takot na takot talaga siya. Nati, anak, nasan ka ba? Ano yung naririnig namin mga sumisigaw? Hindi ko po alam exactly kung nasan banda tong Barrio Madrigal. Hinahabol na nila kami. Papunta na sila rito. Dad, Mom, I'm so sorry. Mahal na mahal ko po ka. Naputol na ang koneksyon. Sinubukan din namin ulit tawagan ang mobile number ng anak ko pero out of coverage area na. Hindi na rin kami nakatulog ni Vidad sa sobrang pag-aalala. Nagpatulong na rin ako sa mga kakilala kong alam nila ang Barrio Madrigal. Ilan ang binigay sa aking lokasyon at kaagad naming pinuntahan ng mga ito. Halos 3 araw kaming walang tigil sa kakahanap pero sa lahat ng baryo na itinuturo sa amin ay hindi namin nakita ron si Nati. Nagpatulong na rin ako sa mga kakilalang investigador pero sumuko rin kalaunan dahil wala talagang lead kung saan nagpunta ang anak ko. Hindi ako nawala ng pag-asa, Kabanong. Dahil sa tuwing nakikita ko ang asawa kong nanlulumo ay para na rin akong nangihina. Nasisisi ko rin ang sarili ko dahil kung di dahil sa mga ginawa at sinabi ko ay hindi naman aalis si Nati. Kung po pwede ko nga lang na maibalik ang oras na yon, hingi ako ng tawad at paumanhin sa nag-iisa kong anak. Pero wala nang gamot para maibalik pa ang dati.
Ang kailangan talaga ay mahanap namin siya sa lalong madaling panahon. Wala pa ring sawang asawa ko sa pag-contact sa number ni Nati, pero hindi na rin nagri-ring ang cellphone niya dahilan para mas lalo kaming mag-alala. Kaya naman ako na ang nagdesisyong maghanap kay Nati. Nagpumilit na sumama si Vidad na hindi ko na rin pinigil. At mabilis na lumipas ang oras, nagtuloy-tuloy kami sa pagbabiyahe. At habang binabagtas ang expressway, ay bigla namang bumuhos ang ulan. Mahina ito sa umpisa, pero unti-unti ring lumakas. Ang mga patak ay parabang kumakatok sa windshield ng kotse at nagpapaalala lalo sa akin kay Nati. Para tuloy akong maiiyak, Kabanong. Kaya para mapawi ang lungkot na nararamdaman, ay binuksan ko na lang ang radyo pero paulit-ulit ang balita. Kahit sa FM, ay may nagpapaalala rin ng masamang panahon. Ani, may bagyong papalapit pala rito sa atin ngayon. At pinapayo ng lahat na umiwas sa mga bahain at mga prone to landslide na area. Mas lalo lang ako nag-aalala para sa anak natin, honey. Paano kung... Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mangyayari yon dahil matapang si Nati. Pero lagpas 1 linggo na siyang nawawala. Kahit yung mga inupahan mo, hindi siya makita-kita eh. Makikita din natin siya. Kaya tahan na, ha? Kasalanan ko ang lahat ng ito eh. Kung di dahil sa akin, hindi aalis si Nati. Hindi na namin pinansin ang warning dahil ayaw ko ring magpadala sa takot. Gusto ko lang talaga na makita na namin si Nati sa lalong madaling panahon. Kabanong, akala ng iba ay napakasaya ng mabuhay ng maraming pera o nang naging isang bilyonaryo. Pero dahil wala talagang perpektong nilalang sa mundo, hindi ganun kasaya ang buhay ng mga katulad ko. Oo, nabibili nga namin ang gusto namin mga bagay pero yung peace of mind at saka contentment ay hindi. Kaya totoo rin yung kasabihan na money can't buy us happiness. The real happiness which is the love, peace, and contentment in life. At ang pagtanggap sa kung ano ang kahinaan na meron ng mga mahal natin sa buhay. Katulad ko at ng anak kong si Nati. Lumipas ang 2 oras at napansin kong medyo lumalabo na ang tanawin. Nagsimula na ring umusok ang tambutso ng kotse, kaya nagdesisyon kaming mag-stop over sa isang gasoline station sa may pabundok na daan. Malayo-layo na talaga to sa syudad. Madilim na rin ang paligid, pero nilakasan ko na lang ang loob ko kahit na ganoon. Napakatahimik kasi at iilan na lang ang mga tao. Pinag-iingat ko na nga rin si Vidad at binigay sa kanya ang isa ko pang lisensyadong baril. Sanay naman kami pareho sa paggamit ng baril dahil noon ay firing shooting ang date namin. Paglabas ko ng kotse, sa tapat ng gasolinahan ay nakita kong isang matandang lalaking nagbebenta ng kape sa gilid. May mangilan-ngilan ding truck driver at painante na nagpapahinga ron, kaya lumapit ako para bumili. Maya-maya, pagbalik ko sa kotse, ay nagpaalam muna ako sa gasoline station crew na magbabanyo. Tinikman ko lang ng kalahati ng kape at tinapon na ito. Pagkatapos ay nagilamos na ako ng muka. Paglabas ko ay sinalubong ako ng matandang lalaki na kanina na nagbebenta ng kape. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero hindi ko na nagawang alisin pa ito dahil bigla siyang nagsalita ng pabulong. Hinding-hindi ko makakalimutan ng sinabing niyang yun, Kabanong. Magmadali raw ako bago pa mahuli ang lahat at mapahamak na ang hinahanap ko. Bumitaw na ako at muling tumitig sa kanya, pero pumasok na siya sa loob ng banyo. Hindi ko na rin inabala pa dahil naisip ko bigla ang aking asawa. Bumalik agad ako sa kotse at nagsimula ng buksan ang makina nito. Han, bakit ang tagal mo? Nakita kong parang kausap mo yung matandang lalaki ah. Anong sabi sa'yo? Ha? Wala yun.
Nagtanong-tanong lang ako kung may malapit na motel para makatulog tayo habang pinatitila yung malakas na ulan. Pagkalipas ng isang oras, pasado 10:30 ng gabi, pagkaalis namin sa gasolinahan ay nagsimula na ang bagsik ng ulan. Halos zero visibility ang daan kaya nag-ingat talaga ako sa pagmamaneho lalo na't kasama ko pa si Vidad. Binuksan ko ang radyo hanggang sa makarinig kami ng balita patungkol sa isang mamamatay taong pinaghahanap ng mga kinauukulan. Hindi ko na ito pinansin dahil naghahanap ako ng balita patungkol sa sama ng panahon. Sa lakas ng ulan ay wala na rin akong masyadong makitang ilaw sa kalsada. Ang tanging liwanag lang ay mula sa headlights ng kotseng minamaneho ko. Mabuti na lang din ay merong fog light ang sasakyan ko, kaya kahit na papaano'y nakakausad-usad pa kami. Han, huminto muna kaya tayo. Oo, Han. Kapag may nakita ko motel na pwede natin pagtuluyan, matulog ka na muna dahil mukhang inaantok ka na eh. Ayokong tulugan ka, honey. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Basta kung inaantok ka matulog ka na lang ha. Wala na nga munang nagsalita sa amin, Kabanong. At habang tinatahak ang maulan na daan, ay biglang nag-static ang boses ng nasa radyo. Hanggang sa mawalan na nga ng signal pati ang GPS. Tila kumukuti-kutitap din ang ilaw sa mga poste, kaya medyo naalarma na ako. Han, what's wrong? Hindi ko rin alam kung anong nangyayari, honey. Tumawag ka muna kaya sa mansyon, kay Manang Ikay. Nawalan na ng signal, honey. Dahil siguro sa bagyong ito. Hindi ko na ipinahalata ang kaba sa aking asawa, Kabanong. Ayaw ko kasing mas lalo siyang mataranta sa mga nangyayari. Nagpatuloy lang ako sa pagdadrive hanggang sa mapansin kong di na ako pamilyar sa lugar na tinatahak namin. Tumingin ulit ako sa GPS ng kotse pero hindi pa rin gumagana. Wala pa rin signal. So, nagtuloy-tuloy na lang din ako, Kabanong. Hanggang sa napansin kong may lumang karatula sa bandang kanan na may nakasulat na Barrio Madrigal. Nakita rin ito ni Vidad kaya tinapik niya ako habang tinuturo ang nasabing karatula. Oo, Han, nakita ko yon. Sana ito yung Barrio Madrigal na tinutukoy sa atin ng anak natin. Yan din ang panalangin ko. Pero sa lakas ng bagyo, sana'y mahanap na natin ang anak natin. Hindi na ako sumagot pa dahil kinailangan ko makapag-focus sa zero visibility na daan. Mas lalong lumakas ang ulan na may kasama ng pagkulog at pagkidlat. Medyo nakakatakot nga, lalo na at parang napakalapit ang mga ito sa aming sinasakyan. Ilang saglit pa, nang muling gumuhit ang kidlat sa langit, napatingin kami pareho sa harapan ng maulang daan. Honey, Nico, ihinto mo! Dahil sa sigaw ng aking asawa ay napadin kagad ang paa ko sa preno. Doon ko lang din napansin na may lalaking nasa gitna ng daan. Basang-basa siya habang nakadapa. Pareho pa kaming nakatinginan ni Vidad at tila nagtatanungan ng mga mata namin kung buhay pa nga ba ang nasabing lalaki o patay na. Bukod sa kanya ay wala nang ibang taong naroon, maging ibang sasakyan. Naghintay kami ng ilang segundo pero nang di siya gumagalaw ay nagdesisyon na akong lumabas. Oh, puntahan! Lalabas ako. Titingnan ko kung buhay pa siya. Han, delikado. Dito ka lang sa loob. Umalis na tayo. Hindi maatim ng konsyensya ko mag-iwan ng taong alam kong nangangailangan eh. Paano kung Sige, maglaka lang ng pinto. Kabanong, hindi na nga ako nagpapigil pa sa asawa ko. Lumabas ako sa sinasakyan namin at hinarap ang nakaigang lalaki sa gitna ng daan at malakas na buhos ng ulan. Nangangawakan ko na siya ay bigla siyang kumilos. Napatras ako at akmang bubunot ng baril sa likuran. Pero nang makita kong itsura niya, pagkatingala niya sa akin, ganun na lang ang gulat ko dahil duguan ang kanyang noo. Hindi ko man alam kung ano ang nangyari pero base sa pagkakaintindi ko sa sitwasyon, mukhang biktima siya ng kung anong krimen. Bakas ang takot sa mukha niya kaya tila nangihina ay pinilit niya pa rin tumayo.
Pero kahit na ganoon ay naging alerto pa rin ako sa sitwasyon at hindi nagpadalos-dalos sa aking mga kilos. Ayos ka lang? Huwag ka matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Nasaan ako? Hindi ko din alam kung anong lugar to eh. Doon na tayo sa kotse ko mag-usap. Tara. Pero bago yun, huwag mong mamasamayin na. Okay lang ba na kapkapan muna kita? Opo, sige po. Dali-dali ko siyang kinapkapan. Nang masiguro kong ayos ang lahat at wala siyang kahit na anong gamit na po pwede naming ikapahamak ng asawa ko, inalalayan ko na siya at isinakay sa kotse. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang sugatan ka? Sinong gumawa ng ganyan sa'yo? May sumalakay sa akin eh. Ha? Sino? Hindi ko sila nakita eh. Malakas kasi ang ulan. Ha? Ganun ba? Isa ka ba pupunta? May ideya ka ba kung saan lugar na tayo? Pasensya na. Medyo nahihilo pa ako sa mga nangyari. Ay, ako nga pala si Krim. Ako naman si Nico. At itong asawa kong si Vidad. Hinahanap namin ang anak namin pero mukha kaming naliligaw eh. Dahil sa bagyo. Ang sigurado lang ako, base rin sa nakita kong karatula kanina nasa Barrio Madrigal na kami. Yun din na eksaktong lugar kung saan huling nakausap ng asawa ko sa phone si Nati. Yung sinasabi kong anak namin. Barrio Madrigal? Oo. Bakit parang ganyan ang reaksyon mo? Nanggaling ka na ba rito? Ay, ano kasi, Baka naman nakita mo na si Nati, yung anak namin. Parang awa mo na. Sabi mo naman kung... ay, hindi ko siya nakita. Yung mga umahabol sa akin, hindi ko na alam kung galing sila mismo sa lugar na yon eh. Pero dahil tinulungan niyo ko, tutulungan ko rin kayo sa paghahanap sa kanya. Isa lang ang sasabihin ko, mag-ingat tayo dahil yung mga naka-enkwentro ko kanina, delikado sila. Anong ibig mong sabihin? Diyos ko po, honey. Baka kung ano na nangyari sa natin. Hindi ko kakayanin kapag napahamak siya. Han, matapang si Nati. Hindi siya basta-basta mapapahamak. Na-train ko siya. Kaya kumalma ka lang dyan, ha? Krim, salamat kung matutulungan mo kami. Pero tatapatin na kita, ha? Hindi pa ako ganun nagtitiwala sa'yo. Mahirap magtiwala sa ganong klase ng lugar lalo na't bigla ka na lang sumulpot sa kung saan. Naiintindihan ko naman, pero salamat dahil tinulungan niyo ako. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang biglang kumulog. Tila sumabog ang kidlat sa likuran ng bundok. At kasabay nito ay ang tila alulong ng kung anong nilalang. Dinig na dinig namin yon kahit na malakas pa ang ulan at kulog. Ibig sabihin ka ba nung malakas din ang alulong ng kung anong nilalang. At mula sa hindi kalayuan, sa harapan ay may naaninag kaming anino ng isang nilalang. Nang mapatingin ako kay Krim mula sa rearview mirror, kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanya muka. Harata ko na meron siyang kinatatakutan. Hindi ko muna pinalata na napansin ko yon. Nagpatuloy na lang ako sa pagmamaneho. Pag-focus ko sa harapan ay nawala na ang nilalang kaya sumulyap ako ng saglit sa aking asawa na kakabaka rin. Ano yung nakita natin doon kanina, Han? Hindi ko rin alam, Han eh. Hindi kaya yun ang umahabol sa'yo, Krim? Pasensya na ako pero hindi ko rin talaga alam eh. Bilisan na lang natin dahil baka naman tayo naman ang sundan nun. Kapanong may pagdududa man sa mga sinasabi ni Krim, ay sinunod ko na lang nga rin ang payo niya. Nagmadali na nga kami, hanggang sa makalayo na sa lugar na yon. Nang makalayo na kami, ay pare-pareho kaming nakahinga na maluwag. Saglit akong napatingin kay Krim na nagtatanggal ng jacket niya at bag. Doon ko mas malino na nakita ang ilang sugat sa kanyang braso, pati na rin sa kanyang bandang noo. Napansin din yun ng asawa ko kaya mas lalo siyang nag-alala. Are you really okay, Krim? Oo, Mrs. Vida. Salamat ulit sa pagpapasakay niyo sa akin. Sir Nico,
Kung di nyo ko hinintuan, baka kung napano na ako ron eh. May signal ba ang cellphone mo? Yung sa amin kasi ng asawa ko wala eh. Baka yung sa'yo meron. Ay, pasensya na ho, pero hindi pa ako nakaka-cellphone sa tanang buhay ko eh. Ah, ganun ba? Oho, at katulad ng sinabi ko kanina, hindi rin talaga ako pamilyar sa lugar na ito. Eh, taga saan ka ba? Taga kabilang probinsya. Ang totoo niyan umalis ho kasi ako sa bahay ng lolo-inolo ko. Hanggang sa mapadpad ako rito dahil sa malakas na ulan. Habang pinakikinggan, ay pasimple akong napaangat ng kilay dahil sa mga sagot ni Krim. Mas lalong mas naging kaduda-duda ang mga sinasabi niya. Feeling ko ay hindi siya nagsasabi ng totoo. Kaya mas naging maingat ako. Bukod sa baril naming mag-asawa, meron pa naman din akong 2 heavy-duty na baril sa compartment ng sasakyan. Meron din doon na 2 piraso ng granada at pare-pareho pa naman itong lisensyado. Pilit ko na lang ding inaalis ang bagabag na yon sa akin dahil ayaw kong dagdagan ng stress sa isipan ko. Nagpatuloy na lang sila sa pag-uusap habang ako ay simpleng nakikinig at nakafocus sa daan. Pero ang ulan ay mas lalo pang lumakas ng lumakas. Pakiramdam ko'y parang hindi lang tubig ang pumapatak, kung hindi kasama na ang parusa mula sa langit. Hindi ko na alam kung tama pa tong daanan na to. Kung gusto niyo sir, ako na muna magdadrive para makapagpahinga naman kayo. Marunong naman ako magmaneho dahil meron kaming lumang owner jeep ng lolo ko. Hindi. Okay lang ako. Yung daan lang talagang iniisip ko eh. Hindi kasi talaga ako pamilyar eh. Tama ho kayo. Kasi hindi pa tumalayo dun sa kung saan nyo ako nakita at merong sumasalakay sa akin. Pero kung makalayo-layo na ho tayo, baka kailangan ho natin huminto sandali. Delikado kasi kung itutuloy natin ng ganito kalakas ang ulan eh. Oo, naintindihan ko. At may punto ka naman dyan, Krim. Mas delikado rin naman kung bigla tayong hihinto. Di ba nga yung nangyari sa'yo na meron ng amba? Sa mga ganitong klase kasi naman ng lugar usong-uso yung mga ganon dahil nga sa mga rebelde. Oo, kaya nga ho eh. Pasensya ka na. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mga suwestyon mo. Nag-aalala lang talaga ako para sa asawa ko. Nako, wala akong problema. Kahit sino naman ho siguro, ganyan na magiging desisyon. At saka, alam nyo, nagpapasalamat talaga ako sa inyo eh. Kasi kung ibang tao lang talaga yung nakasalubong ko ron kanina, ay nako, siguradong hindi ako hihintuan. Kaya taos puso talaga ako nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong mag-asawa. Welcome, Krim. Sana nga mag-cruise ulit ang landas natin after this night. Ay, sana nga ho. At kapag nagkita ho tayo, babawi talaga ako sa inyo. Pangako ho yan. Habang nagdadaldalan sila ni Vidad, nagpatuloy lang ako sa pagtahak ng daan. Hinayaan ko lang sila ng asawa ko para malibang-libang din sa sitwasyon namin. Pero may pagkakataon na sumusundot-sundot ako sa pagsasalita. Natigil lang kami sa pag-uusap nang humina na ang ulan. Pasado 10:30, maya-maya pa, pagligpas namin sa isang tulay, ay tumambad na nga ang arko ng Baryo Madrigal. Napakunot ako ng noo dahil halos 1 oras pa lang nilakbay namin para marating ang nasabing lugar. Maya-maya pa'y napansin na namin ang mga bahay. Pero ang mas umago ng pansin ko ay ang magara pero nilulumang bahay na siyang pinakalitaw sa lahat. Sa bandang pinakagitna nun ay may nakita kong nakaparadang gray na van. Nang may lumabas na lalaki ay nagtungo ako roon para magtanong. Honey, saan pupunta? Sandali lang, magtatanong ako. Dito ka lang sa loob, ha? Krim, sama ka? Oo, sige ho. Susunod ho ako. Mas lalo ko nagduda sa sagot niya, Kabanong. Pakiramdam ko talaga ay
meron siyang itinatago sa amin. Matapos ko makipag-usap, ay nauna na akong lumabas. Nakatingin na rin sa akin ang kaedad kong lalaki, pati yung isa pang lalaki na medyo maputik at basa ang damit. Sabay kami lumapit ni Krim sa kanila. Doon ko nakita na tila pinagagalitan pa ng kaedad kong lalaki yung nakasuot ang maruming damit. Tumigil sila nang makita kami dahil sa amin nabaling ang atensyon nilang dalawa. Mawalang galang na ho. Itatanong ko lang sana kung anong lugar tong napuntahan namin. Sabi nitong tatanga-tanga kong driver na si Melvin, Barrio Madrigal daw eh. Hindi ko sigurado ah. Ang alam ko naliligaw kami. Kayo rin no? Oo nga eh. Buwisit na buhay ito oh. Naligaw na nga tayo tapos malakas pa itong ulan. Saan ba kayo pupunta? Sa Barrio Madrigal. Pero hindi namin alam kung ito na yung eksaktong lugar eh. Malalaman natin yan kapag lumabas na yung tao dyan sa malaking bahay na yan. Ang tagal-tagal nga rin ng matandang dyan eh. Ay nako, kung di lang talaga kami nawawala dahil dito sa uugok-ugok kong driver eh. Hindi naman kami magtsatsagang huminto sa lugar na to. Mabuti ba kayo, mukhang eksaktong lugar yung hinahanap nyo eh. Ano bang pakay nyo sa baryo? Personal eh. Ay sus, may pa-personal pa kayong nalalaman. Ay di bali na. Hindi ko naman problema yung pinoproblema nyo kung ano man yan. May sarili akong problema. Pero parang namumukhaan kita. Parang nakita na kita sa dyaryo sa TV. Yung parang mayaman na... Natigilan na siya sa pagsasalita nang bumukas ang bintana sa gilid ng gray na van. Mula roon ay lumabas ang babaeng kaedad ng asawa ko at nagpakilala bilang Talia. Asawa niya pala yung matabang lalaking medyo pasmado ang bibig. Nagngitian lang kami saglit at pagkatapos nun ay bumukas na ang pinto ng nasabing magarang bahay na nasa harapan naming lahat. Mula nga roon ay iniluwa ang isang matandang babae na matangkad. Puti na ang buhok niya at mahaba, pero kahit may edad na ay maganda pa rin ang kanyang tindigan at balingkinitan pa rin ang pangangatawan. Para siyang yung mga kakilala kong donya ang datingan. Pero simple lang ang pananamit. Pasensya na kayo at medyo natagalan ako. Pinaayos ko pa kasi yung mga tutulog... Ba? May bago palang mga dating. Kanina pa ba kayo riyan? Ay, pasensya na ho sa abala, aling... Aniya. Ako si Sustanya. Pero pwede niyo akong tawaging Manang Aniya o Manang Sustanya. Ako naman ho si Nico. At itong kasama ko ay si Krim. Yung asawa ko naman ho ay nasa kotse. Vidad ang pangalan. Pasensya na ulit sa abala ha. Kung pwede rin ho sana makikutuloy din kami hanggang sa humupa lang yung masamang panahon. Babayaran ko na lang ho kayo. Kahit na magkano. Ay, nako. Hindi ko naman kailangan ng pera. Masaya akong matulungan kayong lahat. Ibig niyong sabihin, pwede kami magstay dito kahit ngayong gabi lang? Kuyo naman. Lahat ng napapadpad dito sa Barrio Madrigal ay bukas dito ang aming bahay. Pagpasensyahan nyo na nga lang at medyo luma na ito. Kaya ang tingin ng iba ay haunted house. Pero nasisiguro ko sa inyo na hindi nyo pagsisisihan ang pagtuloy dito. Nako, maraming salamat to. O siya. Sige, magsipasok na kayo. Bago pa lumakas ang ulan. Sa loob na tayo magkwentuhan lahat para mas maging masaya ang gabi. Binilikan ko na kaagad si Vidad sa kotse kabanong. Samantalang si Mang Orden at ang kasama niya sa gray na van ay nagtuloy-tuloy na sa loob ng bahay ni Manang Sustanya. Habang sumusunod sa akin si Krim, napansin ko na parang may kakaiba sa mga kilos niya. Para siyang hindi mapakali. Okay ka lang? Oo. Pero magiging honest lang ako sa inyo, sir ah. Hindi ako kampante sa lugar na ito eh. Bakit naman?
Kinukutuban lang ako. Nako, hindi naman totoo yung kutob-kutob na yan. Nagdire-diretso na kami sa kotse, Kabanong. Lumabas na rin naman si Vidad at kinuha ko na ang mga importanteng gamit, katulad ng pera at cellphone. Hindi ko ipinahalata ang pagtago ko ng baril dahil ayaw ko rin makita ito ni Krim. Ganon din ang ginawa ng asawa ko. Pati yung mga ilang gamit ko sa compartment ng mga dekalidad at lisensyadong armas ay siniguro kong hindi makikita ni Numan. Nagtuloy-tuloy kami, Kabanong, hanggang sa makapasok sa pinakaloob ng magharang bahay. Maliit ito kumpara sa mansyon namin pero masasabi kong maganda ang interior design ng bahay. Puro antigo ang mga naroon na kapag ibinenta ay sigurado kong mahal. Alam ko kasi ang tungkol sa ganong bagay dahil mahilig din ang asawa ko sa mga collection. Natuwa nga siya sa mga nakikita niya. Pagdating namin sa common area, naabutan namin si Manang Sustanya. Nakangiti lang siya sa amin. Mga bisita, maligayang pagtuloy dito sa simple kong tahanan. Kayo na lang ang bahala kung saan kayo matutulog, ha? Nauna na sila orden na humanap ng kwarto. Sige ho. Salamat uli sa pagpapatuloy sa amin. Ay, wala nga naman. Siya nga pala, kung nagugutom kayo pwede kayong kumain sa kusina. May mga natira pa kaming pagkain doon at ipapainit ko na lang. Nako, wag na ho kayo mag-abala. Kumain na rin naman ho kami. Mauna na ako sa taas. Pag alis ni Krim, tinanong ko si Manang Sustanya kung napatpad si Nati sa kanilang lugar. Idinescribe ko pa ang itsura ng anak ko pero kinumpirma nga ng matandang babae na hindi napadpad sa lugar nila ang anak ko. Pagkatapos ng maiksing pag-uusap, ay magkakasunod na nga kaming nag-akyatan. Nang nasa pasilyo na nga ng ikalawang palapag, nakita kong nauna nang pumasok ang mag-asawang Orden at Talia sa unang kwarto, kasama ang dalawa nilang anak. Sa tapat noon ay si Melvin. Sa pinakadulo kami pumasok at katapat naman namin si Krim na nagkulong kagad kaya napakibit-balikat na lang ako. Pagpasok namin ni Vidad ay kitang-kita ko ang tuwa sa kanya muka. Matapos makita na tila lumang museo ang loob ng silid. Kung pwedeng may pagkakataon na nga na ibenta sa amin tong bahay, bibilan talaga namin. Pero dahil hindi ito ang priority namin, kaya hindi muna ako masyadong nag-focus doon, Kabanong. Nag-ayos na muna kaming dalawa at na maging komportable na kami pareho, lumabas muna ako saglit para umihi. Eksaktong pagbukas ko ng pinto ay naabutan kong nakabukas din ang pinto ng katapat ng kwarto. Nakita ko nakatayo sa loob si Krim at sa maliit niyang bag ay meron siyang inaayos na kung ano. Napakunot pa nga ako ng noo dahil hindi ko talaga napansin na meron pala siyang dalang bag kanina. Mas lalo kong nagtaka nang makita ang ilang hindi pamilyar na bagay na inilalabas niya mula sa kanyang bag. Ano kaya yung mga garapon na yon? Ang teteng! Uy! Ano yan? Bakit ganyan ang mga kulay? Drugs ba yan o ano? Ay, pasensya na ho. Ano kasi to? Kaya mo na. Hindi naman ako interesado. May una kita dyan. Naiihi na lang talaga ako. Nagtuloy-tuloy na ako sa pagbaba hanggang sa makarating sa banyo. Nang matapos na ako umihi, napasilip ako sa bintana. Sa hindi kalayuan, sa gitna ng ulan, ay may nakita kong iilang tao na nag-uusap-usap. Inisip ko na lang na baka taga-roon sa lugar na yon at wala namang kakaibang ginagawa. Kaya hindi ko na pinansin. Hindi ko alam, Kabanong, na parte na pala yun ng pagpaplano nila para gawang kami ng masama na nakikituloy ngayon sa bahay ni Manang Sustanya. Pagbalik ko sa kwarto, ay nakandado kagad ako ng pinto at naiga katabi ng aking asawa. Muli namin pinag-usapan ng tungkol kay Nati hanggang makita ko na naman na nangilid ang mga luha niya. Dahil dito'y niyakap ko siya ng maigpit
hanggang sa tumaan siya at makatulog. Kahit tila kalmado ang paligid, hindi pa rin talaga ako dinalaw ng antok. Hanggang ngayon kasi, Kabanong, ay nagsisisi pa rin ako sa mga hindi magandang nagawa at nasabi ko kay Nati. Kung di ko sana siya napagalitan o napagsalitaan, hindi ito mangyayari na maghahanap kami sa kanya sa kung saan-saan. Nag-check din ako ng cellphone pero wala pa rin talagang signal. Nag-expect pa naman ako na meron na dahil may nakita akong kaninang telco tower. Malapit lang dun sa lugar na yon. Pero siguro wala pa talaga dahil sa bagyo. Naupo ulit ako at pinagmasdan si Vidad na mahimbing nang natutulog. Nakaramdam na naman ako ng matinding awa sa kanya. Kung paanong mahal na mahal ko si Nati, mas doble o triple pa ang pagmamahal niya sa aming anak. Lord, kung nasaan man po ngayon si Nati, ang prayer ko, naway iligtas mo siya sa anumang klase ng panganib. I trust you, Lord, more than anything in this world. At patawad na rin sa mga pagkukulang ko sa aking anak. Ingatan niyo rin kami ng asawa ko at nawa, makita talaga namin na ligtas si Nati. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos ng pagdarasal na yon. Humiga ako at niyakap ng mahigpit si Vidad hanggang sa makatulog na rin ako ng mahimbing. Kabanong pasado 12:00 ng hating gabi ay napatingin ako sa pinto ng kwarto namin at nakita ko sa ilalim na may anino. Hindi ko yung pinansin. Bagkus ay niyakap ko ulit ng mahigpit si Vidad hanggang sa marinig ko ang mga boses sa labas. Boses ito ni Manang Sustanya at ang hindi pamilyar na mga boses. Hindi ko marinig kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang akong kinutuban. Tumayo ako ng dahan-dahan at lumapit sa pinto. Pasimple kong idinikit ang aking tenga para marinig ang pag-uusap nila sa labas. Pero wala na ang mga boses. Napatingin ulit ako sa ilalim at nang mawala ang mga anino nila ay napabuntong hininga na lang ako. Hanggang sa biglang may kumaluskos sa bintana. Paglingon ko ron ay may nakita kong aninong tila dumaan. Nahapyawan ko at sigurado kong hindi yun tao dahil namumula ang mga mata. Sino yan? Habang papalapit ako sa bintana, ramdam at dinig ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Para makasigurado ay sumilip ako sa bintana sa labas. Pero napakataas nga ng ibaba para mag-abala ang isang nilalang na sumampa doon. Nangilabot ako noon, Kabanong. At nung hahawin ko na sana ang kortina paloob, nang napatingin ako sa hardin sa ibaba, kahit maulan ay nakikita ko ngang may tao roon. Mga nasa 4 sila. Napakunot ako ng noo at nagtaka dahil 10 oras na ng hating gabi ay naroon pa sila. Nawala ang pagtataka ko at napalitan ng kakaibang pakiramdam nang isa-isa silang naglingunan sa akin. At ang mas nakakagulat pa, Kabanong, lahat ng mga mata nila ay namumula. Bukod dito ay ang balat nila ay parang kumintab sa pagkaitim-itim. Hindi ako sigurado pero napansin kong parang nag-uslian ang mga ngipin nila. Dahil dito, Kabanong, ay dali-dali kong hinawi pa loob ang kortina hanggang narinig kong biglang may kumatok. Dahil dito ay naalimpungatan si Vidad. Samantalang ako ay lumapit sa pinto at nag-aalangan pambuksan ito. Mabuti na lang ay narinig ko ang boses ni Cream, kaya pinagbuksan ko rin kaagad. Oh, bakit? Anong meron? Saka ko na ho ipapaliwanag, Sir Nico. Kailangan na natin umalis dito ng asawa ninyo. Ha? Kailangan nating umalis ngayon? Bakit? Narinig ko si Manang Sustanya.
na nakikipag-usap sa mga kasama niya rito sa baryo. Tama talaga inaala ko na may masama silang pinaplano. Delikado buhay natin dito. Sigurado ka? Sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Oo, naalala niyo yung sinabi kong sumalakay sa akin bago niyo ako makita. Malakas ang kutob ko. Sila yun. Paano mo naman nasabi? Dahil po sa langis dito sa maliit na garapon. Ha? Ano naman ang meron dyan? Teka, bakit siyang kumukulo-kulo? Yun nga ako ang dahilan. Kaya delikado ang buhay natin dito. Kumukulo-kulo ito. Dahil ho sa... Dahil ano, honey? What is happening right now? Alam ko na mahirap paniwalaan tong sasabihin ko. Pero totoo ito. Hindi normal ang mga taong nandito. Sigurado ko ron. Mga aswang po sila. Aswang! Si Manang Sustanya at ang iba pa. Aswang sila. Sigurado ko ron. Dahil kumukulo lang ang langis na ito kapag may aswang sa paligid. What the hell? Anong aswang-aswang, Krim? Sinasabi ko na nga ba na may something sa'yo Yung mga nakita kong laman ng maliliit na garapon mo kanina. Mga droga yun Alalahanin mo na dati akong sundalo at hindi ko tinotolerate ang mga ganyang klase ng mga gawain. Nakita ko na may damo-damo ka pa. Sir, hindi ako magamit ng illegal na droga. Yung laman ng bag ko, mga ano yun, mga pangontra sa aswang at iba pang mga masasamang klase ng hindi pangkaraniwang nilalang. Maniwala ko kayo, apprentice ako ng lolo-inolo ko. Pero saka ko na ho talaga ipapaliwanag ang tungkol dyan. Magmandali na ho kayo, pakiusap. Hindi ko alam kung anong droga yung tinitake mo. Please lang, Krim. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sir, makinig naman ho kayo sa akin. Mapapahama kayo katulad nung nangyari sa anak nyo. Ha? Anong sinabi mo? Paano mo nasabi na mapapahamak din kami katulad ni Nati? Kakilala mo bang anak namin? Sumagot ka! Sasagutin ko ang tanong nyo kung sasama kayo sa akin. Abay, sira ulo ka pala Nambablockmail ka ba? Papatay kita kapag nalaman ko may ginawa kang hindi maganda sa anak namin. Maniwala ho kayo. May pinagtatalunan ba kayo? Natigilan ako sa pag-amba kay Krim matapos biglang dumating si Manang Sustanya. Ni hindi man lang namin napansin ang biglang pagsulpot niya at kitang-kita ko rin kahit na si Vidad ay gulat na gulat. Hating gabi na. Matulog na kayo at mahaba pa ang dilim. Marami pang mangyayari. Sige na at babalik na ako sa ibaba. Maiwan ko na kayo riyan. Kung ano man ang pinagtatalunan ninyo, ayusin nyo na bago pa kayo matulog. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan na lang ang buhay. Baka malay natin, ito na ang huling gabi na magkikita-kita kayo. Hindi ko alam Kabanong, pero nangilabot ako doon sa sinabi niyang yon. Pakaramdam ko'y meron siyang pakahulugan sa mga sinabi niya. Pero isiniwalang bahala ko na lang yon. Nag-focus muna ako kay Krim. Hindi ko rin namalayan na nakabalik na rin siya sa kanyang kwarto. Pagkakandado ko ng pinto ay mariin namin pinag-usapan ni Vidad ang tungkol sa kung anong nalalaman ni Krim. Hindi talaga ako mapakali at gusto kong kumprontahin ng lalaking yon. Pinipigilan lang ako ni Mrs. Hindi na nga kami nakatulog at hindi na ako nakapagpigil pa. Lumabas ako ng kwarto. Sumunod naman si Vidad. Pero nangako ko sa kanya na magiging mahinahon ako. Yun nga lang, kapag may narinig akong hindi maganda, sigurado akong hindi ako makakapagpigil. Lumapit ako sa silid ni Krim at pasimpleng kumatok. Bumukas yung kaagad ng sinabi kong ako ang kumakatok. Nipatingin muna ako sa bag niyang nakalagay sa kama. Nag-aayos na kasi siya ng gamit ng abutan ko. Parang handa nang umalis. Pinapasok niya naman kami mag-asawa at kaagad niyang kinandado ang pinto. Pero nanatili akong alerto. Ganon din si Vidad. Pareho naman kaming may baril at marunong gumamit nito.
Kaya kapag meron siyang ginawang hindi maganda, ay siguradong makakatikim siya. Sabihin mo sa akin, anong nalalaman mo sa anak naming si Nati? Huwag ka magtatangka magsinungaling dahil hindi ka sasantuin ng baril ko. Hindi niyo dapat sa akin tinututok ang baril ninyo kundi sa mga aswang sa baryong ito. Kay Manang Sustanya at sa mga kasama niya. Wala akong pakialam sa kanila. Sugutin mo kung nasaan ang anak ko. Hindi ko alam kung nasaan ang anak nyo. Pero narinig ko sa usapan nila kanina, yung pangalang Nati. Ang sabi nila, nakatakas daw yung bihag nila. Hinahanap po nila ngayon ang anak nyo. At kung di tayo magmamadali, siguradong hindi natin makikita si Nati. Diyos ko po, Han. Anak natin. Maniwala ko kayo sa akin. Apprentice ako ng isang albularyo at antingero. Ito mga daladala kong gamit. Ginagamit tong orasyon. Nagkaroon lang kami ng pagtatalo ni Lolo Inolo. Kaya lumayas ako hanggang sa mapadpad ako dito. Seryoso ba talaga yung mga sinasabi mo tungkol kay Nati? Mamatay na ako ngayon dito kung nagsisinungaling ako. Huwag ko tayo magkaksaya ng oras. Sir Nico, Ma'am Vidad, habang may oras pa tayo na mahanap ang anak nyo, tutulungan ko kayo, kaya dalian na natin. Pero paano yung ibang mga kasama natin dito, Han? Iiwan natin sila? Wala na ho tayo magagawa. Kung isasama natin sila sa sikretong pagtakas, siguradong madali tayong mahuhuli. Kaya tara na! Isang nakakakilabot na alulong na naman ang tumapos sa aming usapan, Kabanong. Sa sobrang lakas ng alulong na yon, ay parehong nanayo ang mga balahibo namin. Napa-sign of the cross agad ang asawa ko. Habang ako naman ay hinawi ang kurtina ng bintana at sumilip sa labas. Maulan pa rin, pero ramdam ko ang kakaibang puwersa na kadilimang namamayani sa buong paligid. Naghanda na nga kaming tatlo at dali-dali na kaming lumabas ng silid. Pagbaba sa hagdanan hanggang sa sala, habang nagmamasid-masid, ay mas dito ko napansin ang kakaibang aura ng nasabing bahay. Pagdating sa common area, nang bubuksan na namin ang main entrance, ay nagulat kami dahil nakakandado ito sa labas mismo. Pero dahil meron akong karanasan sa mga ganitong bagay nung nagsusundalo pa ako, hindi naman ako nahirapan. Naanlak ko kagad ang pinto at marahan ko itong binuksan. Mainit kaming naglakad hanggang sa makarating sa kung saan nakapark ang aking sasakyan. Yun nga lang, hindi kagad kami nakapasok dahil may mga tao roon. Pare-pareho silang basang-basa ng ulan, pero ang mas nakakagulat ay naroon si Manang Sustanya. Parang hindi siya isang matandang babae na hindi na dapat nagpapaulan lalo na't ganung oras. Eksakto na muling kumulog at sinundan ng pagguhit ng kidlat sa langit, muntik pang mapatili si Vidad. Mabuti na lang ay natakpan ko kagad ang bibig niya. Habang nakayukod kami at nagmamasid-masid sa paligid, What are we going to do right now, Han? maghihintay tayo ng tiyempo bago pumunta sa kotse natin, Han. Hanggat maaari, walang mag-iingay. Cream, magmasid ka mabuti sa paligid, ah. Ginagawa nila? Bakit sila nasa ulanan? Hindi ko rin alam Sigurado akong naghahanda na sila para patayin tayong lahat. Tingnan nyo itong garapon. Lumakas ho ang kulo. Ibig sabihin, nagpapalit na sila ng pagiging aswang. Habang nakaantabay sa kanila, ay nagsumiksik nga kami sa isang gilid at nagmasid sa gagawin ni Manang Sustanya. Maya-maya pa ay nakita ko kung gaano magpalakpakan ng mga taga roon nang tumayo sa gitna nila ang matandang babae. Kagulat-gulat din, Kabanong, dahil parang hindi talaga siya uugod-ugod kung umasta. Parang ang mas malakas pa siya kesa sa akin. Mga kapwa ko, tamawo! Napakapalad natin itong mga nakalipas na linggo. Pinagpapalad tayo ni Sitan. Hindi na natin kailangang mandukot pa ng bibiktimahin dahil nagkukusa na ang mga tao na pumunta sa ating baryo. Ano mga pinagsasabi nila? Ano yung tamawo?
Ayon sa pag-aaral ko kay Lolo Inolo, ang tamawo ho, isa yung uri ng mabangis na aswang. Wala silang sinasanto. Kahit na bata o matanda, kinakain nila at iniinom ang sariwang karne at dugo. Aswang? Seryoso ka ba talaga doon? Sa maniwala ho kayo o sa hindi. Pero totoo sinasabi ko. Alam kong hirap kayong paniwalaan lalo na't halata namang mayayaman kayong tao. Pero totoong sinasabi ko, Sir, Ma'am, maniwala kayo. Mamaya na kayo mag-usap. Tingnan nyo, oh. May bitbit na kung ano yung mga nandun at paparating. Napatingin kami sa bitbit ng 6 na lalaki. Nakabalot man ang mga yon pero alam naming mga tao dahil nagkukumislot pa at nakakarinig kami ng boses na parang umiingit at gustong kumawala. Malamang ay nakabusal ang mga bibig kaya ganon. Nilapit yon sa harap ni Mang Sustanya at pagkatapos ay saka tinanggal ang pagkakabalot. Ganun na lang ang gulat namin nang makita si Melvin na wala ng saplot. Nakatali na magkakadugtong ang mga paa, kamay at bibig niya. Bukod dito ay kitang-kita sa mukha niya ang matinding takot habang umiiyak at pilit na nagpupumiglas. Habang abala pa sa pagtulog ang mga bisita ko sa bahay ko, unahin na natin ang lalaking ito. Handa na ba kayong lahat, mga tabawo? Nakita kong nagngitian ang mga taong nakapalibot kaya nag-angat na ng mga kamay ang matandang babae. Umikot-ikot pa siya habang tumatawa-tawa sa mga nangyayari. Makalipas ang ilang minuto ay muli siyang pumirmi at tumitig sa driver. Nagsaluhan natin ang sariwang handog na ito para mas lalo pang lumakas ang ating kapangyarihan, mga mahal kong tabawo! Pagkasabing yon ni Manang Sustanya, ay isa-isang ngang nagpalit na ng anyo ang mga taong naroroon. Sinimulan niya ang pagpapalit ng anyo bilang nakakatakot na nilalang hanggang sa sinundan na ng iba pa. Nanlaki mga mata naming tatlo sa aming nakita. Hindi ako makapaniwala dahil sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng nakakatakot na halimaw. Nangitim ang mga balat nilang tila nangingintab dahil sa tubig ulan. Gulat na gulat ako pagkakita sa mahabang puting buhok ni Manang Sustanya. Para siyang naging bruha. Namumula-mula ang mga mata. Matutulis ang tengang mahaba. Lumubog ang ilong. Umusli ang ngipin na matatalim at ang dilang mahaba. Naglalaway at manipis. Muntik na namang mapatili sa takot si Vidad nang makita ang mga halimaw. Mabuti na lang ay hinigit ko siya at pareho kaming nagsumiksik sa isang gilid. Samantala Kabanong, sabay-sabay na nag-ungulan ang mga sinasabing tabawo kaya mas lalong tumindi ang kilabot na nararamdaman namin. Hindi ko alam kung matatakot o tatakbo dahil sa mga nakita ko. Pero naramdaman ko na lang ang matinding panginginig ng kalamnan ko. Kakalis pa ba tayo dito, Han? Oo naman, makakalis tayo dito, honey. Pangako ko yan sa'yo. Yung iba mga kasama natin, paano yung mga kasama natin? Si Mang Melvin, papatay nila si Mang Melvin. Ngayon ay oras na ng pagkain, mga mahal kong tamawo. Tila mga gutom na nag-aagawan sa ayuda ang mga halimaw. Halos hindi ako nakakilos at tahimik lang na napatulala habang pinagmamasdan at pinakikinggan ang sigaw ni Melvin. Hindi ko na nasikmura pang tingnan ang nangyayari sa kawawang driver, kaya pumaling ako ng tingin sa aking asawa. Pero habang abala sila, ay sinamantala ni Krim ang pagkakataon. Tinapik niya kaming mag-asawa na natataranta ng mga sandaling yon. Marami na akong naharap na laban sa pagiging sundalo, pero hindi ko alam kung bakit tila nabahag ang buntot ko sa ganitong pangyayari. Kahit sino naman siguro ang nasa posisyon ko, ay hindi rin kagad makakapag-isip ng tama. Bilisan na ho natin habang abala sila.
pumunta na tayo sa kotse nyo. Kunin nyo na rin itong mga pangontra. Makakatulong ito sa inyo. Hindi o sapat ang baril lang ang hawak natin. May mga aswang na hindi naapektuhan ng mga ganyan. Sige, honey, humawa ka na mabuti sa akin at huwag kang lilingon na ron. Nagmadali na nga kami nagpunta sa kotse hanggang sa hindi namin inaasahan ang sumunod na pangyayari. Isang tamawo ang nakakita sa amin at dahil sa bilis ng mga kaganapan ay hindi ako kagad nakakilos. Nang sasalakay ang halimaw, hindi sinasadyang magbitaw ang mga kamay namin ni Mrs. Dahil dito ay napasigaw siya ng malakas na umagaw naman ang atensyon ng ibang aswang na nilalantakan ng kawawang katawan ni Melvin. Honey, bumalik ka rito! Huwag kang tumakbo dyan! Dahil sa taranta ni Vidad, tumakbo siya pabalik sa magarang bahay. Kami naman ni Cream ay umabante. Kasunod noon ay ang pagputok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Bumagsak ang halimaw na sumusunod sa amin matapos ko itong barilin sa ulo. Wala yung buhay na unti-unting natunaw na parang likido. Pero dahil dito ay natigil ang tila mukbang na ginagawan sa katawan ni Melvin ng mga tamawo. Sa amin na talaga napaling ang mga atensyon nila nang makita kami ni Manang Sustanya. Tumawa siya sa amin na parang baliw. Baba, kala nyo naman matatakasan nyo kami. Mga mahal kong tamawo, alam nyo na ang gagawin nyo sa mga yan. Sir, tara na ho sa kotse nyo. Bilisan nyo ho at papalapit na sila sa atin. Yung asawa ko, Wala na ho tayong oras. Tara na, sir. hindi ko pwedeng iwan si Vidad. Sa dami ng mga aswang na nandito ngayon, mamamatay ho tayo rito pare-pareho kapag binalikan pa natin siya. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Babalikan ko ang asawa ko. Hindi ko siya iiwan. Kahit na anong mangyari. Pabalik na ako nang lundagan ako ni Cream sa likuran. At dahil may automatic reflexes na ang katawan ko, ay madali ko siyang ibinalbag sa lupa. Napaingit siya ng katawan habang dahan-dahang tumatayo. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad habang papalapit ang ibang aswang. Dalawa kagad ang nasargo ko ng baril sa ulo. Pero tama nga si Cream. Dahil parami sila ng parami sa gitna ng masungit na ulan at madilim na hating gabi. Sa muling pagkulog at pagidlat, hindi ko na namalaya na meron na palang lumundag sa likuran ko. Nakalmot ako nito dahilan para mabitiwan ko ang baril ko at madapa na rin. Tumulo ng isa pa at kinagat ako sa braso. Pero gamit ang buo kong puwersa, sinapa ko yun sa muka. Narinig ko ang pagtunog ng bungo ng nasabing aswang. May luy-luyo na humarap sa akin. Nang aambahan ko pa, ay may isa pang aswang na lumapit. Nasa pula ko sa tagiliran ng matalim nitong kuko, kaya napaluhod ako. Nang aatakihin ako noon, ay napapikit na lang ako. Dito ko narinig ang sigaw ng aswang, kasunod ng pag-alingaso ng kung anong bagay. Pagdilat ko ng mga mata, nakita kong aswang na sasalakay sa akin, na nalulusaw na parang nabuhusan ng asido. Pagpaling ko sa kaliwa, nakita ko si Cream. Humihinga siya habang hawak ang maliit na garapon. Tara na ho, sir. Kung ba sila dumami ng dumami? Ngako ho, balikan natin ang asawa nyo. Tumangon na lang ako at dahan-dahang tumayo. Dinampot ko na rin ang baril ko bago kami sumakay sa kotse. Bago kami makalayo sa lugar na yon, ay narinig ko ang alingaw-ngaw ng baril sa loob ng magarang bahay. Napaisip ako at nag-alala para kay Vidad. Pero wala naman akong magawa dahil sugatan na rin ako. Nakalayo na kami sa lugar at sa kabutihang palad ay wala nang sumunod na tamawo. Pero hindi ako kampante lalo na't pati ang asawa ko ay nawawala na rin. Napakagat ako ng labi at napaigpit ang hawak ko sa manubela. Hanggang sa hindi ko namalayan na bumibilis na ang takbo ko. Sir, hinay-hinay lang ho. Baka bumangga tayo sa bilis ng pagmamaneho nyo. Sasagot pa sana ako sa kanya, Kabanong, pero nakaramdam ako ng pagkahilo. Nanakitang tagiliran ko at pagtingin ko ron ay panay pa rin pala ang pagtagas ng dugo. Bigla na lang umikot ang paningin ko at nanlabo ang mga mata ko.
Ang huli kong natatandaan ay ang tunog ng aking kotse. Ramdam ko pa ang pagbaladra ko sa passenger seat at ang tunog ng makina ng sasakyan bago tuluyang dumilim ang paningin ko. Nakarinig pa ako ng magkakasunod na putok ng baril at hiyaw ng mga halimaw. Pumikit na ako pagkatapos noon, hanggang sa para nang inanod ang diwa ko papunta sa kung saan. Napabalikos ako ng bangon matapos marinig ang malakas na pagkulog. Sinundan nito ng pagguhit ng kidlat sa madilim na kalangitan. Nasaan ako? Wala akong nakitang kahit sino sa hindi pamilyar na silid. Pag-ikot ay napansin kong gulo-gulo ang paligid. Halatang inabandona na ang bahay. Napatingin ako sa sira-sirang bintana. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Ang kidlat ay paulit-ulit na pumuputok sa madilim na kalangitan at mas lalo yung nagpapakripi ng aking pakiramdam. Nang maalala ko ang nangyari kabanong, tumayo ko sa banig na kinahihigaan ko. Saka ko lang din napansin na basa ang buong damit ko. Pagkalaon ay biglang pumasok si Krim kaya mas lalong naging malinaw ang mga alaala. Sir, nawalan ka ng malay tao eh. Dahil sa tama mo sa tagiliran. Pero nagamot ko na naman na. Maswerte ka dahil naturuan ako ni Lolo Inola sa paggamit ng mga halamang gamot. Diniktikan ko lang ng baon kong kape, yung sugat mo. Pati tinakpan ko na rin ang dahon. Kailangan ko nang balikan si Vidad. Hanapin pa namin si Nati. Pasensya na sir pero sa tingin ko wala na tayong oras para hanapin siya ron. Bago kayo nawala ng malay, sinalakay tayo ng maraming tamawo. Mabuti na lang at natakasan ko sila habang hila-hila ko kayo papunta sa lugar na to. Halos maubos ko yung mga garpong ko kontra sa aswang eh. Kung babalik tayo ron ng basta-basta, posibleng sapitin mo rin yung sinapit ng lalaki ron. Malamang ganun na rin ang nangyari sa asawa niyo, sir. Huwag mo sabihin yan. Pasensya na sir, pero nagsasabi lang ako ng posibilidad. Kahit yung anak niyo, kung sakaling nakatakas man siya, sa dami ng mga tamawa sa lugar na to, sigurado akong huwag mo nang ituloy. Pasensya na ho. Buisit! Ha? Kabanong, gusto kong umiyak dahil sa pinaghalong takot at pag-aalala para sa asawa at anak ko. Pero wala namang lumalabas na luha. Hindi ko matanggap talaga na mawawala lang sila ng ganito. Na mapapatay sila ng mga halimo na hindi ko naman mapaniwalaan na totoo. Dahil sa inis, ay nauntog ko ang sarili ko sa dingding. Nagulat pa nga si Krim sa ginawa kong yun. Babalikan ko si Vidad at hanapin namin ang anak namin. Sir, magbunus lili ho kayo. Napakarami nila ron. At katulad ng sinabi ko, baka wala akong pakialam. Sila na lang ang meron ako. Dito ko lang namalayan na unti-unti na pala akong naluluha. Bilang isang retired na sundalo, ayaw ko pa naman na nakikita ng ibang tao kung paano ko umiyak. Pero nang makita ko ang reaksyon ni Krim na nag-abot pa ng pamunas, ay nakahinga ako na maluwag. Pakiramdam ko kabanong naramdaman niya ang bigat na nararamdaman ko. Pasensya ka na, Krim, pero kailangan ko talagang balikan ang asawa ko. Hindi ko na talaga makakaya kung pati sa kanya may mangyari pang hindi maganda. Naiintindihan ko naman ho, sir. Sige ho, sasamahan ko kayo. Pero nag-aalala ako dahil paubos na itong mga pangotra ko sa mga aswang eh. 6 na garapon na lang ho ito. Isang supot ng itim na buhangin pati dinurog na dahon ng talumpunay. Yung dinikdik kong bawang kakaunti na lang din. Sa dami nila, hindi natin sila mauubos, sir. Hindi naman natin kailangang ubusin sila eh. Kailangan ko lang balikan ang asawa ko at alisin na tayo sa lugar na to. Isa pa, meron ako mga gamit sa kotse. Nasaan mo ba iniwan yung kotse ko? Doon sa gilid ng kalsada, sir. Ilang metro lang ang lakaran mula rito. Marami akong mga armas doon.
At siguradong hindi sila sasantuhin ng mga armas ko ron. Naudlot na kami sa pag-uusap nang makarinig ng sigawan ng mga aswang sa hindi kalayuan. May pamilyar na boses din akong narinig. Kaya kahit masakit ang tagiliran ko, ay tumayo ko't sumipat sa sira-sirang bintana. Mas lalong lumakas ang boses hanggang sa masiguro ko na kung kanino yung galing. Napansin ko rin kay Cream na tila nanlalaki ang mga mata niya habang palakas ng palakas ang tinig. Boses yun ng anak ko. Sigurado akong boses ni Nati yun. Kailangan ko lumabas. Teka lang, sir. Hindi niya ba kaya? Kailangan ako ng anak ko ron. Hindi na nga ako nagpapigil pa, Kabanong. Kahit hindi pa maganda ang kalagayan ko, ay lumabas ako sa sira-sirang bahay. Hindi ko na nga pinansin kung sumunod sa akin si Cream. Basta, dala ko lang ang baril ko, ay panatag na ako. Maya-maya pa, nagmatsyag ako sa gitna ng ulanan, hanggang sa makita ko nga si Nati. Natuwa ang puso ko dahil muli kong nakita ang kaisa-isa kong anak. Kaya lang, hindi to ang oras sa ngayon para magdrama. Pinuto ko ang baril ko, kaya napabaling siya ng tingin sa akin. Ganun na lang din ang gulat niya nang makita ko. Nati! Ako to! Dito ka pumunta, anak! Bilis mo! Adi! Tumakbo siya palapit sa akin, pero kitang-kita ko rin sa likuran niya ang dalawang tamawa na nagsusumigaw at naglalaway siyang matikman. Hindi na ako nagsayang pa ng oras, Kabanong. Sinentro ko ang baril ko sa dalawang halimaw at magkasunod na pinaputok ang mga yun. Ang unay kagad tinamaan sa ulo at patay na humandusay sa lupa. Ang isa pang aswang ay nadaplisan lang. Nang inulit ko ang pagbaril, sa balikat yung tinamaan sa pangalawa pero hindi yun nagpatinag. Sa pangatlo kong pagbaril ay kaplog na siya sa ulo. Bago pa niya madambahan si Nati. Napasandal ako sa gilid at paglapit ng aking anak ay umiiyak siyang yumakap ng maigpit sa akin. As in, hagulgol talaga, Kabanong. Adi! Daddy! Di ko! It's okay, anak. Nati, nakita na rin kita sa wakas. Ligtas ka na. Hindi kita iiwanan. Yumakap lang siya ng maigpit habang patuloy sa pag-iyak, Kabanong. Inaalo-alo ko lang siya hanggang sa pareho na kaming kumalma. Ilang saglit lang nang medyo okay-okay na kami. Tumanggal kami sa pagkakayakap at hinarap namin ang isa't isa. Ikaw naman talaga to, Dad. Inahanap mo ba talaga ako? Oo naman. Bakit naman kita hindi hahanapin? You're my son. How did you find me here? Mahabang kwento, anak. Ikaw lang ba mag-isa? Hindi mo kasama si Mami? Naiwan siya rin sa bahay ni Manang Suslang niya. My God! For real, Dad? Naiwan sa bahay ng bruwang yun si Mami? Baka po kung ano mangyari sa kanya. It's my fault. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. In the first place, kung di dahil sa pagiging selfish ko, hindi ka aalis sa bahay at hindi to mangyayari. Baka kung ano na mangyari kay Mami. Walang mangyayari masama sa mami mo. Matapang siya at alam kong kaya niyang i-handle ang sarili niya. Doon na muna tayo sa loob para pagplanuhan kung paano siya babalikan sa bahay ni Manang Sustanya para mailigtas. May isa pang makakatulong sa atin. Halika, papakilala kita. Pagbalik namin sa sira-sirang bahay, Kabanong, nakita kong nag-aayos na ng ibang kagamitan niya si Cream. Ipakikilala ko sana siya sa anak ko pero nagulat ako sa naging reaksyon ni Nati. Ikaw? Magkakilala kayo? Yes, Dad. Siya yun ang loko sa akin. Kaya ako nahuli ng mga aswang dun sa baryo. Ang kapal na mukha mong magpakita pa sa akin. Tapos mo ako lokohin at iwanan. Totoo ba ito? Totoo bang sinasabi ng anak ko, Cream? Magpapaliwanag ako, sir. Ipapaliwanag mo. Kung paano mo ako niloko? Kinuha mo yung susi ng kotse ko tapos iniwan mo ako sa kalye? Kung di mo ginawa yun, matagal na akong nakalis sa lugar na ito. Saan mo dinala yung kotse ko?
Hindi ko intensyon yun. Magpapaliwanag ako. Hindi ko na siya hinayaan pa na makapagsalita. Sinunto ko na siya kagad sa muka. Uundayan ko pa sana ng marami pero inawat na ako ni Nati. Nakita ko rin kasing pumutok ang nguso ni Cream at maraming dugo ang tumaga sa bibig niya. Meron akong rason kung bakit ko yung ginawa. Hindi ko naman intensyon na iwan ka ron. Naunahan lang din ako ng takot. Kahit na ano pang dahilan mo, kapag pamilya ko nang naagrabyado, hindi ako papayag. Nati, umalis na tayo rito. Bago ko pa mapatay ang taong yan. Sige po, Daddy. Huwag kayong pumunta ron nang hindi pa kayo handa, sir. Dali niyo po ang mga gamit ko. May mga asong na hindi tinatablan ng bala ng baril. Isaksok mo yan sa baga mo! Sir, delikado kung wala kayong armas ng antingero o yung may orasyon ng albularyo. Ganon din naman yun eh. Delikado kapag kasama ko isang panluloko. Lumabas na kami ni Nati at isinara ang pinto saka tumakbo sa kung saan. Hindi na ako nag-isipan ng kung ano-ano pa, Kabanong. Ngayon kasama ko na ang nag-iisa kong anak. Ang tanging gusto ko na lang na makita ay si Vidad at sabay-sabay kaming makakalis sa lugar na ito. Nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa marating namin ang nasabing kalsada. Nakita ko nga ron ang sasakyan na nakabundol sa puno. Lumapit kagad ako rito at binuksan. Nang makita kong susi, kinuha ko kagad yon. Sinubukan kong paganahin. Buti na lang ay umandar pa kahit medyo basag at yupi ang unahan. Pinasakay ko na rin kagad si Nati. Inabot ko sa kanya ang baril na hawak ko. Pagkatapos ay saka ko binuksan ang compartment. Sa pinakadulo, inalis ko ang gulong. At may secret box doon. Pagbukas ko noon, sumambulat sa akin ang iba pang dekalidad na armas kong pangsundalo. Kinuha ko ang isang mahabang baril at isa pang .45. Pati mga bala, 2 pirasong granada at soldier's knife. Sinara ko ulit at pagkatapos ay bumalik na ako sa loob. Nang nasa driver's seat na, ay inabot ko kay Nati ang isa pang pakete ng bala. Bilang reserba niya. Marunong din siya sa pamamaril dahil nahasa ko sila noon ng kanyang mami. Hanggang ready ka rin talaga lagi, Dad, no? Alam ko kasi anak, para to sa mga ganitong pagkakataon. Tara na. Pasado 3:00 ng madaling araw. Sa kasagsagan pa rin ng ulan, nagmaneho kami pabalik sa bahay ni Manang Sustanya. Pero sa pagkakataong ito ay mas maingat na ako dahil alam ko na ang gagawin. Kahit ganoon ay kabado pa rin ako dahil hindi naman ordinaryong mga tao ang kalaban namin kundi mga aswang na kung tawagin ay tamawo. Nakapag-usap din kami saglit ni Nati at nagkaroon pa ng mas malalim na patawaran sa isa't isa. Nagkaintindihan nga kami ulit at saka ko nalaman kung paano talaga nag-cruise ang landas nila ni Cream. Hindi pala talaga papunta ang anak ko sa Barrio Madrigal. Dahil sa kakahabol niya kay Cream, kaya siya napadpad sa lugar na to. Hanggang sa malin lang na nga rin siya ni Manang Sustanya. Laking pasalamat ko na rin talaga sa Panginoon, Kabanong. Dahil sa wakas ay nakita kong ligtas si Nati. Kahit medyo mas nanganganib kami ngayon dahil sa kalagayan ni Vidad na hindi namin alam kung okay pa ba talaga siya. Pero sa puso't isipan ko, alam kong naturuan ko rin ng maayos ang asawa ko pagdating sa pagliligtas at pag-iingat sa sarili. Yun nga lang, aswang ang kalaban namin, kaya hindi rin ako nakasisiguro. Huminto kami malayo sa mga kabahayan at doon namin iniwan ang sasakyan. Paglabas ay nag-ready na kaming mag-ama at muling nagyakap para sa isang laban na pagliligtas naman sa aking asawa. Dad, kinakabahan ako. Anak, alalahanin mo lang yung mga training natin. Kapag naalala ko yun, Dad, naiinis lang ako sa iyo eh. Pero joke lang ah. Hindi ko naman po yun malilimutan. Kaya nga ako tumagal ng ilang araw sa lugar na to eh. Nakatakas pa nga ako bago nila ako kainin. Tinapik-tapik ko na lang si Nati. Pagkatapos ay inaya ko na siya sa paglalakad. Maya-maya pa ay naaninig na nga namin ang mga kabahayan. Tahimik ang paligid, pero nag-iingat pa rin kami at inihanda ang baril na hawak.
Nang makita ko ang gray na van na naroon pa, sumagi agad sa utak ko na hindi pa nakakalis ng bayang pamilya ni Mang Orden. Lalo na't patay na ang driver nilang si Melvin, na nauna nang nilantakan ng mga aswang. Napatingin ako sa kung saan nila ginawa ang krimen at napailing na lang ako matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kawawang Ginoo. Halos walang natira sa mga laman loob niya. Nakilala ko na lang siya dahil ang ilang parte ng ulo ay naroon pa. Nang makita naman ito ni Nati, ay halos maduwal ang aking anak. Dahil nga sa babakla-bakla siya, hindi maiwasan na mandiri. Kahit na nakakairitang tingnan ang asta niya, wala naman ako magawa. Mas okay na siguro sa akin ang ganon, basta buhay siya at ligtas. What happened to this man, Dad? Kung di ka nakatakas, kanya sanang sasapitin mo. Kitang-kita namin kanina ng nanay mo kung paano siya kainin ng mga tamawo. Ano, Dad? Tamawo? Yun ang tawag sa mga aswang na nakatira sa lugar na ito. Itsura nila, Dad. Nay nako, hindi mo nagugustuhin pang makita. Oo naman. Ako. Sa malangit nawa ang mga kaluluwa ng mga pinatay ng mga aswang na yon. Umalis na kagad kami sa lugar na yon, Kabanong. Pero nagmasid-masid pa rin ako sa paligid. Napakatahimik kasi at tila nawala ang mga tamaw na nakasagupa namin kanina. Ilang saglit pa nga ay napabaling na ang atensyon namin sa magarang bahay ni Mang Sustanya. Sumigaw kasi ng ubod ng lakas ang asawa ni Mang Orden na si Mrs. Talia. Nagkatingin na kami ni Nati. Pagkatapos ay tumakbo kagad kami roon para sana sakluluhan siya. Pero nang mapatingin ako sa balkonay sa ikalawang palapag, dito ko nakita ang ginang. Nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay. Naninukluhod at takot na takot. Pero tinuwanan lang siya ng 3 tamawo. Nang makita nga yun ni Nati, napasigaw kagad siya kasi nakakatakot naman talaga ang mga itsura nila. Pagkalaon ay dali-dali nilang sinunggaba ng walang kalaban-laban na babae. Dinig na dinig namin, Kabanong, ang pagmamakaawa hanggang sa unti-unti nang nawala ang ingay. Dahil dito ay kinabahan na naman ako para sa buhay ng aking asawa. Pumasok agad kami sa loob sa pag-asang mahahanap si Vidad. Pero ibang sumalubong sa amin pagdating sa common area. Isang babae at isang lalaking tamawo na nakangiti at naglalaway pa. Napatilid na naman tuloy ang anak kong bakla, pero tinapi ko siya at sinabihan na gamitin ang baril niya at magpakalalaki muna. Diyos ko po, parang mali itong desisyon ko, Dad, na sumama. Dapat nagpahingo na lang ako doon sa kotse. Mamaya ka na magingay dyan. Bumaril ka na, anak, bilisan mo. Oo, ito na. Nangwawarsya ka na naman masyado, Daddy. Sumalaki na nga sa amin ang 2 tamawo. Pagbungad sa amin ng babaeng aswang ay sumambulat ang buhok niya na nagmistulang pakpak. Dahil dito'y umangat ang kanyang mga paa mula sa sahig. At habang pasugod sa amin, tinutok ko ang baril ko at kinalabit agad ang gatilyo. Direkta yung tumama sa noo niya at bumagsak siya mismo sa harapan ko. Wala ng buhay at unti-unting natunaw. Pero dahil din sa ginawa kong yon, ay nakaagaw ko ng atensyon ng iba pang mga aswang na naroon lang din sa loob ng magarang bahay. Pagpaling ko pa nga kay Nati, para siyang nakikipagpatintero sa lalaking tamawo. Hanggang sa sunod-sunod niya itong mabaril sa dibdib at sa muka. Ganon din ang nangyari. Humando siya ito sa sahig at natunaw. Narinig ko mula sa ikalawang palapag ang mabibigat na yabag na tumatakbo pababa. Dahil dito ay nagmadali kami sa pagtago hanggang sa pareho kaming nagsumiksik magkabilang gilid ng kusina. Sa bandang kanan ko ay may hindi pamilyar na pinto. Napatingin ako dito bago sumulyap kay Nati na natataranta na. Nakita na niya kasi ang isa pang aswang at mas malaki yon kaysa sa nauna naming nakasagupa. Pasimple kong itinuro ang nasabing pinto. Pero bago pa siya makalapit sa akin, nakita na ang anak ko ng nasabing tamawo. Umangil yon at mabilis na sumalakay. Anak, takbo rito!
Diyos ko, Lord, Daddy, ang laking halimaw nito. Hindi kaya ng powers ko. Gamitin mo yung baril mo. Bilis! Ito na nga, ito na nga. OMG! As in, Diyos ko, Lord! Bago pa nga ako masunggaban ng tamawang dambuhala, nabaril na to ng aking anak. Kaya bago ako madaganan ay nalusaw na ito at dali-dali ko siyang pinalapit sa akin. Nilapitan namin ang nakita kong tila sikretong pinto sa bandang kanan. Eksakto na dahan-dahan itong bumukas, kaya tinutok ko ang baril ko ron. Ang akala ko kasi ay may lalabas na aswang kaya napatras kami pareho ni Nati. Pero nang makita kong anak ni Mang Orden ay dali-dali kaming pumasok doon at sabay kandado ng pinto. Sinundan ko ang nasa 13 anyos na babae pababa hanggang sa makarating kami sa basement. At sa dulo, nakita ko nga si Mang Orden na duguan ng braso at magkabilang hita. Meron din siyang baril pero sa unang tingin ko pa lang ay halatang hindi lisensyado. Langya ka naman. Ano ka ba, Maria? Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka magpapapasok dito ng kahit na sino. Punyemas ka talagang bata ka. Halika nga rito at hahampalusin kita. Ay, wag mo naman hong sasaktan ng Junakis mo. Wala naman siya kasalanan eh. Hindi kasalanan ng magligtas ng ibang tao. At sino ka naman, ha? Junakis ka bang sinasabi? Hindi ko naintindihan niya kabaklaan mo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Eh, nagpapaliwanag lang naman ho ako kung... Hinihingi ko bang opinion mo? Didisiplinahin ko ang anak ko kung kailan at kung saan ko gusto. Eh, alam mo, Dad, pwede kayo nitong tabachoy na to na maging magkaibigan. May similarity eh. Napaismid na lang ako. Dahil sa totoo lang ay nakikita ko ang sarili ko kay Mang Orden. Saka ko lang napagtanto na nakakainis pala at nakakasiwa ang ganong asal. Mabuti na lang din ay tumahimik na ang paligid. Inismaran na lang kasi ni Nati si Mang Orden. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa pagbenda sa mga sugat niya, gamit ang parte ng damit niya. Nagpatulong din siya kay Maria at dahil hindi ito magawa ng batang babae, kaya lumapit ako tumulong. Hindi na rin pumalag ang matabang lalaki, Kabanong, dahil ayaw niya ring mahirapan. Siya nga pala, nakita ko yung asawa mo kanina, si Talia. Pinatay niya siya ng mga aswang doon sa balcony. Di kasi nakikinig yung babaeng yun sa akin eh. Nasugat-sugatan pa ako dahil sa kanya. Tapos, mamamatay lang siya kagad. Bisit na buhay to. Bisit din yung babaeng yun eh. Bakit ganyan ka magsalita sa sarili mong asawa? Ano ba pakialam mo, ha? Kanina ka bang bakla ka? Oo na, sige na. Bakla ako. Pero sa asta mong yan, mas lalaki pa akong tingnan kaysa sa'yo. Gusto mo bang isunod na kita sa asawa ko? Aray! Punyemas! Bakit mo naman higpitan yung pagtali sa sugat ko? Buisit! Subukan mong gawin yan sa anak ko. Sisiguruhin ko mapuputol yung hita mo sa higpit ng pagkakatali ko. Muwes ka Mang Orden ha. Nagtitimpi lang ako sa'yo. Nanahimik nga bigla matabang lalaki. Pagkatapos ay saka ko siya tinapik-tapik sa balikat bago tumayo at mag-isip ng solusyon. Isa lang ang pumapasok na ideya sa utak ko. Dahil meron din naman kaming ganitong klaseng bahay, alam ko na may mga hidden passages kapag may basement o underground. Pagkatapos ay saka ako nagmasid-masid sa paligid hanggang sa mapansin ko ang isang lumang pinto. Hindi mahalatang pinto dahil may nakaharang na maliit na tukador at malaking antigong salamin. Nagkataon lang talaga na nakita ko ang maliit na siradura. Lumapit ako dito at tinulak ang mga nakaharang. Nagkosyo ng ingay kaya mas lalo nag-alburuto si Mang Orden. Gusto niya man akong sitahin pero hindi niya magawa dahil alam kong natakot na siya sa akin kanina. Nang mabuksan ko ang pinto, napatingin ako sa kanilang tatlo sabay ngiti. Dito tayo dadaan para makalis sa lugar na ito. Eksaktong pagkasabi ko noon ay nakarinig na nga kami ng malalakas na kalabog mula sa pinto sa itaas. Dahil sa ingay na ginawa mo eh. Kung gusto mo magpaiwan dito, Mang Orden, bahala ka sa buhay mo.
Halika na anak. Sumama ka na rin sa amin, Maria. Hayaan mo yung tatay mo rito kung gusto niya magpaiwan. Galit lang na napatayo ang tatay ni Maria bago na unang naglakad sa amin papunta ron sa sikretong lagusan. Tinabig pa nga niya ako ng pasimple kaya nagpahuli na lang ako. Sinara ko kagad ang pinto at nagtuloy-tuloy na kami. Mabuti na lang din ay may dala silang mga cellphone. Pinahiram sa akin ni Maria ang kanya na siya kong ginamit ang torch. Mabuti na lang din ay diretsong daan kaya hindi kami masyadong nahirapan. Maya-maya lang ay nakaramdam na kami ng malamyang hangin. Sinyalis na malapit na ang labasan. Mula sa hindi kalayuan ay nakakita nga kami ng liwanag. Tumakbo kagad doon si Mang Orden pero huminto rin. Pagdating ko ron, napatingala rin ako. Dahil dati palang balon ang pinanggalingan ng liwanag mula sa labas. May kinakalawang dinahagdan pataas kaya nag-aya na ang Ginoo na umakyat. Nauna nga si Mang Orden Kabanong. Sumunod sina Maria at Nati. Nang ako na, ay nakarinig ako ng paggaralgal na pag-ungol ng aswang mula sa likuran. Paglingkong ko roon, ay nakita ko ang mga namumulang mga mata ng tamawo na naglalaway pa. Tinutukan ko ang isa at inasinta. Sa pulyon sa ulo at kagad bumagsak at natunaw. Ang isa pa'y mabilis na sumugod. Inasinta ko rin pero balikat lang ang tinamaan. Hindi ko na binaril dahil malapit na siya. Umakyat na lang kagad ako sa kalawanging hagdan pero humabol siya sa akin. Nahawakan niya ako sa paa at mabilis na hinatak. Nahulog kami pareho at bumalandra sa sahig. Nabitiwan ko rin ang baril ko pero bumagsak lang yun na malapit sa akin. Kabanong, nang muling makatayo ang aswang, ay kagad yung sumalakay pero nakuha ko rin kagad ang baril ko at pinaputukan siya. Sa pulang kanang mata at tumagos yun sa bungo. Kaya humandusay siya sa lupa at natunaw rin. Hingal na hingal akong umakyat at nang nasa labas na ay iginala ko ang tingin ko. Nasa bandang likuran pala kami ng magarang bahay. Nakita ko si Maria na umiiyak habang hinahatak ng tatay niya. Nang hindi ko makita ang anak kong si Nati, nag-alala ko kaya muli kong iginala ang tingin ko. Alam ko na kasi na merong ginawang kababalagan si Mang Orden sa anak ko. Ang walang yang lalaking yon. Nati! Nasaan ka? Nandito ako, Daddy! Tulong! Tinamaan ako ng baril sa ita! Nilapitan ko nga kagad si Nati at inalalayan. Doon ko rin nakumpirma na binaril nga siya ni Mang Orden kaya nagpantig ang ulo ko at susundan ko sana sila. Pero pinigil ako ng aking anak. Papatay ko yung hayop na yon! Dad, si Mami. Sabi sa akin ni Maria, alam niya kung nasan si Mami. Punta na natin si Mami, please. Kailangan muna natin pumunta sa ligtas na lugar, anak. Saka ko babalikan yung hayop na Orden na yon. Inalalayan ko na kagad si Nati. Umiba kami ng direksyon, pero para bang pinagtagpo rin ng tadhana ang landas namin ni Orden. Nang makita niya ako, ngumiti pa siya na parang nakakaloko, saka kami pinaputukan ng baril. Mabuti na lang ay nakaiwas kami ni Nati. Pagbalik ko sa kanya ng tingin, ay tumakbo na siya, habang si Maria naman ay iyak lang ng iyak. At mula rin sa hindi kalayuan, ay nakita kong dalawang tamaho na pasalubong sa kanila. Hindi ko na nagawang pigilan pa sila dahil alam kong hindi rin naman makikinig ang matabang lalaki. At katulad nga ng ini-expect ko, Kabanong, dinambahan ng gama ng mga tamawo. Kitang-kita ng mga mata namin kung paanong pagkakagatin si Maria ng mga mapinsalang aswang. Napapikit na lang ng mga mata si Nati, habang ako ay napapabuntong hininga. Naawa ko para sa dalaga, pero hindi ko maiwasang mainis sa tatay niya na ngayon ay pinagpipiestahan na rin ng mga aswang. Umalis na tayo rito, anak, bago pa tayo makita ng mga aswang. Si Mami po, Dad. Nandun daw siya sa storage room. Ha? Storage room? Hindi ko alam kung saan yun eh. Yun daw yung lugar kung saan dinala yung driver na nakita natin kanina. Oo. Natatandaan ko na. Yung bahay na nasa tapat lang banda ng bahay ni Manang Sustanya. Tara na anak, aalalayan kita.
Nagmadali na nga kami at habang tumatakbo ay napalingon kami sa bandang halamanan. Tumuro si Nati ron kung saan nakita namin ang iba pang aswang. Nagmadali na kami pero tinapik ako ni Nati. Oh, bakit anak? Tay, iwan mo na po ako rito, please. Magmadali na kayo. Mas kailangan po kayo ni Mami. Hindi kita iiwan dito, Nati. Ano ba yung sinasabi mo? Uuwi tayo pare-pareho. I'm the reason kaya po kayo nandito ngayon, Dad. It's all my fault. Please po, iwan niyo na ako. Natigilan na kami sa pag-uusap dahil sumunggab ang isang aswang sa likuran namin. Mabuti na lang ay automatic ang reflexes ko at nakaiwas kagad kami at binaril ko kagad siya. Paglingon ko sa likuran ay naroon iba pang aswang. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makatakbo hanggang sa hindi ko na malaya ng mga sumunod na pangyayari. Umalingasaw ang amoy na pinaghalong bawang at talumpunay. At ilang saglit lang ay naghiyawan ng mga aswang sa sakit bago isa-isang nalusaw. Pagpaling namin sa kaliwa ay nakita namin si Cream na humihingal habang nakahawak ang kamay sa isang puno. Pasensya na at nahuli ako. Alam kong galit kayo sa akin pero hindi ngayon ang oras para dyan. Unti-unti na silang nagtitipon doon sa harap ng mag-arang bahay. May ilalabas na naman silang biktima kaya magmadali na tayo. Dahil baka naroon si Ma'am Vidad. Umispid na lang ako at inalalayan ko ulit si Nati. Nauna kaming naglakad hanggang sa makarating na nga ulit kami sa tapat ng mag-arang bahay. Eksakto ang naabutan naming eksena dahil nilalatag na nila si Vidad na sumisigaw na sa takot. Pagkatapos nito ay umungal ng mga aswang na parabang nagbubunyi. Maya-maya pa nga ay dumating na si Manang Sustanya. Ang mukha niya ay anyong tao pero ang katawan niya ay tamawo na. Sabik na sabik siya sa aking asawa. Dad, sige na po. Okay lang ako dito. Don't worry about me. Just save Mommy, please. Sige anak, mag-iingat ka. Promise, uwi tayo lahat ng safe and sound. Okay po. Uwi po tayo nila Mommy. Pagkasabi niyo na tumakbo na nga kagad ako. Sumunod naman sa akin si Cream. Hindi ko na hinayaan na mahawakan nila si Vidad. Kaya binunot ko kagad ang isang granada at hinagis yun malapit sa kanila. Siniguro ko lang na hindi maapekto ng asawa ko sa pagsabog. Mamamatay kayo lahat! Mga alimo kayo! Pagtingin sa amin ng mga tamawo ay nag-angilan silang lahat. At nang susugod na sila ay eksakto naman na bigla lang sumabog ang granada. Nagulat si Manang Sustanya sa nangyari. At mas lalo siyang nagalit dahil pagkatapos ng pagsabog, tumambad sa kanyang paningin kabanong ang ilang lasug-lasug na katawan ng mga alagad niyang aswang. Pinubos mo talaga ang pasensya ko. Ikaw na muna ang uunahin ko bago tong asawa ko. Anong ako? Ikaw at kayong mga aswang ang mamamatay sa lugar na ito! Matapang ka talagang hinayupak ka, ha? Ang mukha niya ay kagad na nag-anyong tamawong at mas mabagis siya sa ibang aswang at ramdam na ramdam ko yun, kabanong. Kaya kabado rin ako habang nakahanda sa mga pag-atake niya. Sir, ako na ang bahalang magligtas kay Ma'am. Pangako, ililigtas ko siya. Nag-aalangan man ay hinayaan ko na rin muna si Cream dahil ako talaga ang punteriya ni Manang Sustanya. Mabilis ang pagkilos niya na hindi ko akalaing uugod-ugod na matanda. Katulad ng nauna na naming nakasagupang tamawo, nagsilbing tila pakpak ang makapal at mapuputi niyang buhok. Nagpaputok ako ng baril at sunod-sunod yun, pero hindi siya tinatamaan. Ang ilan pa nga sa mga ito ay nasasalag niya gamit ang pinatigas na buhok. Saglit akong tumakbo palayo, pero dahil na rin sa pagod kaya nadapa ako. Pagtayo ko, ay nadambahan na ako ng isa pang aswang na sumugod. Hindi ako nagpatalo, kabanong. Buong lakas kong sinipa ang aswang, saka ito pinaputukan sa ulo. Doon ko rin nakita si Cream na kasama na ang aking asawa. At dahil sa anggol lang naman namin na iligtas ang aking asawa, dali-dali akong tumakbo at sinundan sila. Sumunod na rin sa akin si Nati na kagad kong inalalayan. Ha! Akala niyo siguro ay makakatakas kayo sa amin! Katulad ng sinabi ko, dito na kayo lahat mamamatay! Umalulong siya at sa isang iglap ay naglabasa ng iilan pang tamawo.
Mabuti na lang ay mabilis kaming nakatakbo sa kotse. Naisakay ko kagad si Vidad na halos himatay na sa takot. Ganon din si Nati na hingal at pagod na rin. Magmadali na tayo. Umalis na ho kayo. Pipigilan ko sila makasunod sa inyo. Sira ulo ka ba? Huwag kang magpaka-superhero. Bida-bida ka. Sir, kapag nakalis kayo sa lugar na ito, puntahan niyo po ang lolo ko. Ito po yung bag ko. May address yan at notebook ko. Ipaalam niyo po sa lolo inolo ko na nakapatay ako ng aswang. Sigurado, magiging proud yun sa akin. Bakit ko naman gagawin yon? Sumakay ka na dito, bilis! Bilisan niyo na ho. Parating na sila. Kung di pa kayo magmamadali, lahat tayo rito'y mamamatay. Nati, pasensya na ulit kung ginawa ko yun sa'yo. Kung sakaling ipanganak ako ulit, babalikan kita para makabawi ako sa'yo. Pangako! Hindi ko na nagawang makipagpalitan pa ng salita, Kabanong. Dahil nakita na namin si Manang Sustanya, pati ang iba pang tamawo. Pinaandar ko na kagad ang kotse kahit labag sa loob ko. Nang makalayo na kami, kinapkap ko ang kabilang bulsa ko. Napakunot ako ng noo dahil wala roon ang natitirang 2 granada. Eksaktong pagkatapos ko noon maisip ay nakarinig kami ng malakas na pagsabog sa likuran. Dahil sa lakas ng ulan, hindi ko rin nagawang makita pa ang mga nangyari roon. Nagtuloy-tuloy na ako, walang tigil, habang si Nati ay panay ang pag-oobserba sa paligid. Lumipas pa ang ilang sandali, namalayan na lang namin na humina na ang pag-ulan at unti-unti na nagliliwanag ang kapaligiran. Doon ko nasabi, Kabanong, naligtas na talaga kami ng aking pamilya. Mahaba pa ang naging biyahe namin hanggang sa makabalik kami sa dating gas station. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil nakasurvive kami sa malagim na gabi na yon. Pagkalipas ng 1 linggo, nag-okay na kami ng aking pamilya. Nakilala ko nga si Ginoong Inolo, ang lolong albularyo na binatang nagligtas sa buong pamilya ko. Ipiniliwanag ko sa matandang lalaki ang mga nangyari. Masakit man ay tinanggap niya ang kinahinatnan ng apo niya at apprentice niya sa pagiging albularyo at antingero. Kung tutusin daw, ay alam na niyang patay na si Krim. Nakumpirma lang ito nang dumating kami. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Tahimik ang naging balita sa radyo o TV. Sinubukan ko ring ipaimbestiga sa mga kakilala ko ang tungkol sa Baryo Madrigal. Pero bigo rin sila, kaya hinayaan ko na lang. Kabanong, magmula nang nangyari ito sa aking pamilya, ay naging mas malapit kami sa isa't isa. Hinayaan ko na lang din ang anak ko sa gusto niya para sa sarili niya. Pero ikinagulat ko dahil unti-unti rin siyang nagbago. Nagkaroon ng girlfriend si Nati at ikinasal sila after 2 years. Nagkaroon sila ng anak na pinangalanan nilang Krim. Bilang pag-alaala raw sa lalaking nagligtas sa buong pamilya namin. Maraming salamat sa pakikinig at ito ang aming kwento. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago po tayo magwakas, maraming salamat po at hanggang dulo ay tinapos niyo po ang ating kwento. So kung bago po kayo sa ating channel, sana po'y pindutin niyo po ang subscribe button pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron po tayo mga bagong video na katulad nito. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. Kahit konting reaction lang po kung ano masasabi niyo sa kwento po natin. Kung nagustuhan niyo nga ba yun, pakilagay na lang po sa ibaba. At mas malaking tulong po kung isi-share po ninyo ang kwento natin ito. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!